Invincible Divine Sword Kabanata 52. Wala pang 3 araw na nakita ni Supreme Emperor Fangzong si Mu Yi, at sa loob lamang ng 2 araw, nagulat siya. Nang uminom si Mu Yi ng 21 kapigatian na mga pildores na nakapagpapasigla sa antas ng langit, siya ay natigilan. Hindi niya naiwasang humakbang pasulong upang suriin, at nakita niyang may malinaw na ugat sa ibabaw ng bawat tableta ng santo na nagpapasigla, na siyang ugat ng makalangit na kapigatian. Bukod dito, ang bawat nagpapasiglang tableta ng santo ay may sariwang halimuyak, at tanging ang mga tabletang kalalabas lang sa hurno ang may ganoong sariwang halimuyak. Ang 21 kapigatian na ito na grade langit na nagpapasiglang mga santo na table task ay katatapos lang gawin. Sa pag-iisip nito, nagulat si Fangzong. Paano magkakaroon ng pamilya mo ng napakaraming One Tribulation Heaven Grade Revitalizing Saint Pills na katatapos lang gawin? Bagamat ang ninuno ng pamilyang mo ay isa ring dalubhasa sa pagpino ng gamot, talagang imposible para sa kanya na pinuhin ang isang One Tribulation Heaven Grade Revitalizing Saint Pill. Hindi banggitin ang ninuno ng pamilyang mo, kahit na maraming mga Diyos ng gamot ay hindi magagawa ito. Bagamat maraming mga Diyos ng medisina sa kontinente ng Wanjian, mabibilang sa isang banda ang bilang ng mga maaaring magpino ng One Tribulation Heaven Grade Revitalizing Saint Pill. Hanggat ang isang medicine god ay nakapasok sa divine realm at nakakapagpino ng isang divine level na elixir, maaari siyang tawaging medicine god. Gayunpaman, maaaring pinuhin ng isang medicine god ang isang divine level na elixir, ngunit maaaring hindi niya magawang pinuhin ang isang First Tribulation Heaven Grade elixir. Brother mo, kamakailan lang ba ginawa itong 20 First Tribulation na Heaven Grade Replenishing Saint Pills? Hindi maiwasang magtaka ni Fangzong at magtanong. Umiling si Mu Yi, ikinalulungkot ko na hindi ko ito masasabi sa iyo. Dahil nandito na ang 21 paghihirap na Heaven Grade Replenishing Saint Pills, maaari bang bigyan ako ng Emperor ng buhangin ng panahon? Bagamat nag-aalinlangan si Fangzong, ngumiti pa rin siya at sinabing, syempre. Sa puntong ito, inilabas niya ang lahat ng buhangin ng oras sa treasure house at ibinigay ito kay Mu Yi. Gayunpaman, nang umalis si Mu Yi, hindi naiwasang itanong ni Fangzong, brother mo, itong Sands of Time ay hindi ang gusto ng iyong pamilyang mo, tama ba? Huminto si Mu Yi, naikuyom ang kanyang mga kamao, walang sinabi, at umalis. Tumingin si Fangzong sa direksyon kung saan umalis si Mu Yi, nagdududa. Bagamat hindi sinabi ni Mu Yi, masasabi niya sa ekspresyon ni Mu Yi na ang mga buhangin ng oras na ito ay dapat hilingin ni Mu Yi para sa iba. Ngunit sino ang may napakalaking mukha na maaari niyang anyayahan si Mu Yi, ang pinuno ng pamilyang mo? Bilang pinuno ng pamilyang mo, si Mu Yi ay hindi inanyayahan ng maraming emperador. Naisip ito ni Fangzong at dinala ang lahat ng Sheng Budan sa ninuno na si Fang Jing at sa Diyos ng gamot na si Chen Hong. Ang kamara ng kataas-taasang emperador ay may 2 Diyos ng imperial na gamot, ang isa ay si Chen Hong. Labis ding nagulat sina Fang Jing at Chen Hong nang makita nila ang 20 Sheng Budan sa harapan nila. Kinuha ni Chen Hong ang Sheng Budan sa kanyang kamay at tiningnan ito ng mabuti. Habang tumitingin siya, lalo siyang nagulat, ang mga tabletang ito ay dapat na pino noong nakaraang araw. Parehong nagulat sina Fang Jing at Fangzong. Nagtanong si Fang Jing, kahapon. Ang ibig mo bang sabihin ay ang 21 kapigatian na ito na si Sheng Budan, ang antas ng langit, ay pinadalisay sa parehong araw? Tuwang-tuwang sinabi ni Chen Hong, oo, lahat sila ay pino noong nakaraang araw. Solemn na ang mukha ni Fang Jing. Si Chen Hong, bilang isang makapangyarihang Diyos ng medisina, ay nagdadalisay ng medisina sa loob ng maraming taon, kaya imposible para sa kanya na gumawa ng maling paghatol. Masyadong nakakatakot ang pagdadalisay ng 21 kapigatian na nagre-refill ng mga banal na table task sa isang araw. Hindi niya maisip kung paano ito ginawa ng pamilya mo. Iilan lamang ang mga Diyos ng gamot na maaaring magpino ng One Tribulation Heaven Grade Replenishing Holy Pill. Kahit na inimbitahan silang lahat ng pamilya mo na mag-refine ng mga table task ng magkasama, imposibleng pinuhin ang 21 kapigatian na grade langit na replenishing na mga holy pills sa isang araw. Naisip din ito ni na Fangzong at Chen Hong, at ang kanilang mga mukha ay solemn na, kakaiba, at naguguluhan. Naisip ito ni Fang Jing at sinabi kay Fangzong, hayaan ng isang tao na suriin kung ano ang nangyari sa pamilya mo kamakailan. Anumang kaina-hinalang bagay ay dapat iulat sa akin. Alam din ni Fangzong na seryoso ang sitwasyon, kaya tumugon siya ng may paggalang. Tulad ng pag-inom ni Mu Yi ng mga table task sa Imperial Palace upang makita si Fangzong, siyang Xiaotian ay naglakad pabalik sa kanyang palasyo. At si Mu Jun, ang young master ng pamilya mo, ay nagdaraos ng isang maliit na pagpupulong sa pakikipaglaban sa espada sa manor na kailangang madaanan ni Yang Xiaotian. Mayroong higit sa 100 tao ang nakaupo doon, kabilang ang ika-7 prinsesa na si Fang Jing ng Supreme Imperial Family, si Zhon Shiping, ang anak ng pamilya Zhon,
si Lu Yutong, ang santo ng pamilya Lu, at si Jing Jiu, ang disipulo ni Chen Ning, ang punong hallmaster ng Medicine Hall. Lahat sila ay mga inapo ng mga pangunahing superpower sa kontinente ng Wanjian. Bawat isa sa kanila ay may napakakilalang pagkakakilanlan. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-uusap tungkol sa mga espada, biglang naglabas si Fang Jing ng isang itim na pader ng espada at sinabi, ang pader ng espadang ito ay nakuha ko sa kuwebo ng sinaunang Diyos ng espada na si Wu Wang ilang araw na ang nakalipas. Ang pader ng espada ay dapat maglaman ng walang kapantay na swordsmanship ni Wu Huang, ngunit sinubukan ko ang iba't ibang paraan at hindi ko pa rin ma-activate ang sword wall na ito. Hindi lang hindi ko ito ma-activate, maraming master ng sword sa Imperial Palace ang hindi makakapag-activate nito, at kahit ang tatay ko ay sinubukan ng maraming beses ngunit hindi pa rin magawa. Nagulat ang lahat, mayroong hindi mabilang na mga master ng espada sa Supreme Imperial Palace. Kahit dalawang sword god ay hindi ma-activate. Nagulat si Zhon Shiping, ang anak ng pamilya Zhon, at pagkatapos ay sinabi, Prinsesa, subukan ko. Ibinigay ni Fang Jing ang sword wall kay Zhon Shiping. Matapos kunin ni Zhon Shiping ang sword wall, pinaandar niya ang tunay na diwa ng kanyang buong katawan, at ilang anino ng makalangit na mga espada ang namuo sa kanyang likuran. Biglang tumaas ang sword energy sa langit. Tingnan mo ang libro. Zhon Tian Sword Art. Ang Zhon Tian Sword Art ay nilikha ni Zhon Tiandi, ang ninuno ng pamilya Zhon, at kinikilala rin bilang pinakamalakas na sword art sa Wanjian Continent. Si Zhon Tiandi ay isa rin sa 10 pinakamakapangyarihang Diyos ng espada sa kontinente ng Wanjian. 7 tao lamang ang nakaakyat sa 5,000 talampakang taas ng bundok ng Tianming, at isa na rito si Zhon Tiandi. 1,000 makalangit na espada. Bulalas ni Mu Jun nang makita niya ang mga anino ng makalangit na mga espada sa likod ni Zhon Shiping. Ang Zhon Tian Sword Art ay napakahirap magsanay, at napakabihirang mag-condense ng 1,000 makalangit na espada. Sa gitna ng pagkamangha ng lahat, hinimok ni Zhon Shiping ang sword energy ni Zhon Tian na patuloy na damaloy sa sword wall, ngunit hindi tumugon ang sword wall. Sa wakas, napailing na lang si Zhon Shiping at sumuko. Nang maglaon, sinubukan ito ni Lu Yutong, Jing Jiu, Mu Jun, Mu Wanqing at higit sa 100 iba pa, ngunit hindi pa rin tumutugon ang pader ng espada. Labis na nadismaya si Fang Jing nang makita niya ito. Siguro, may makakapag-activate nitong sword wall. Biglang nagsalita si Lu Yutong mula sa pamilya Lo. Napatingin ang lahat kay Lu Yutong, hindi maintindihan kung sino ang tinutukoy ni Lu Yutong. Sino ang tinutukoy ni Ate Yutong? Baka isang sword god, tanong ni Zhon Shiping. Ang figure ni Yang Xiaotian ay lumitaw sa isip ni Lu Yutong, at umiling siya at sinabing, hindi, ito ay isang teenager. Sa oras na iyon, mabubuksan pa ni Yang Xiaotian ang sword manual ng Lord of Divine Dreams. Sa kanyang opinyon, tiyak na maisaaktibo niya ang sword wall na ito. Nang marinig ng lahat na sinabi ni Lu Yutong na ito ay isang teenager pa lamang, lahat sila ay umiling matapos magulat. Nang makitang hindi naniwala ang lahat sa kanya, magpapaliwanag na sana si Lu Yutong, nang bigla niyang nakita ang isang pamilyar na figure na naglalakad lampas sa manor. Siya ay natigilan, at ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagtataka, at siya ay tumayo at sumigaw, Young Master Yang. Young Master Yang. Narinig ni Yang Xiaotian ang tawag at lumingon at tumingin kay Lu Yutong at sa iba pa. Si Young Master Yang talaga. Nakita ni Lu Yutong na talagang si Yang Xiaotian iyon, at masayang naglakad. Naramdaman ng saya nang makilala ang isang matandang kaibigan, Young Master Yang, ikaw talaga. Bakit ka nandito? Nagulat sina Mu Wanqing at Mu Jun nang makitang nakilala ni Lu Yutong si Yang Xiaotian. Napangiti si Yang Xiaotian nang makitang si Lu Yutong iyon, kaya si Miss Lu, pumunta ako sa kabisera ng Imperial para gumawa ng isang bagay, at pansamantala akong nananatili sa pangunahing mansyon ng pamilya mo. Ang galing! Ngumiti si Lu Yutong at sinabi, kinausap ko lang si Young Master Yang sa mga kaibigan ko. Oh, kausapin mo ako. Natarante si Yang Xiaotian at tumingin sa 7 prinsesa na sina Fang Jing, Zhon Shiping, ang disipulo ni Chen Ning na si Jing Jiu at iba pa, at hindi niya maintindihan kung bakit binanggit ni Lu Yutong ang kanyang sarili sa lahat. Ngumiti si Lu Yutong at nagpaliwanag, hindi alam ni Yang Gangzi. Ito ang kanyang maharlikang kamahalan. Nakakuha siya ng sword wall ng sinaunang sword god, ngunit hindi niya ma-activate ang sword wall. I think about it, ang sword wall na ito ay ma-activate lang. Pagkatapos ay tumawa ang kabilang partido, His Royal Highness, ito si Yang Gangzi. Kung ang iyong sword wall ay ibinigay sa kanya, tiyak na ay activate niya ito. Sinulyapan ni Yang Xiaotian ang sword wall sa kamay ni Fang Jing. Kahit isang sulyap lang, alam niya ang kanyang dibdib at alam niya ang problema. Sumulyap si Fang Jing kay Yang Xiaotian, ngunit umiling, Sister Yutong, kalimutan mo na, my sword wall, mag-isip tungkol sa iba pang paraan sa hinaharap.
Obviously, hindi siya naniniwala na kayang buhayin ng isang teenager ang sword wall na ito. Pantay nang umiti si Yao Jian Xingjio, Sister Yutong, dapat mo bang sabihin na ang batang ito ay maaaring i-activate ang sword wall? Ang sword wall na ito ay hindi maa-activate ng sword god, paano niya ito maa-activate? Natawa din si Zhang Shiping at sinabing, hindi ko alam kung ano ang mga walang katulad na espada na ginawa niya. Ano na ang kaharian ngayon? Wika ni Lu Yutong. Sumulyap si Yang Xiaotian kay Xingjio, at umiwas si Zhang Shiping. Sa oras na ito, biglang sinabi ni Lu Yutong kay Yang Xiaotian, Yang Gangzi, nakinig ako sa aking ninuno at sinabing, ang nasa hustong gulang na nantiyan ay nasugatan. Ano? Inihinto ni Yang Xiaotian ang kanyang katawan at huminto. Sinabi ni Lu Yutong, mukhang siya ay malubhang nasugatan sa templo ng tadhana, ngunit hindi ko alam kung sino ang nasaktan. Bagamat hindi niya alam na may relasyon sina Yang Xiaotian at Nantian Sword God, nadama niya na kailangang sabihin kay Yang Xiaotian ang tungkol sa sitwasyon ng Nantian Sword God. Kung gayon alam ng mga ninuno mo na nasaan si Kuya Jian. Lumubog si Yang Xiaotian at nagtanong. Hindi ko alam. Umiling si Lu Yutong, narinig ko na nakakuha siya ng isang tiyak sa templo ng tadhana. Pagkatapos pakinggan ito, niyakap ni Yang Xiaotian ang kanyang kamao at sinabing, salamat. Pagkatapos ay sinabi niya, magkakaroon ka ng mga problema sa espada at pagpino sa hinaharap. Kung hindi mo naiintindihan, maaari kang lumapit sa akin. Sa damdamin ni Lu Yutong, itinuring siyang nag-aalangan. Okay, natigilan si Lu Yutong, at saka matamis na ngumiti. Nagmamadaling umalis si Yang Xiaotian. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, tumawa si Xingjio, ang binatilyong ito, na nakikinig sa kanyang tono, ay nagsabi na tila siya ay may mataas na paraan ng espada at nagpapadalisay ng gamot. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang kumpiyansa. Tumawa si Zhang Shiping, si Brother Zing ay isang disipulo ng pangunahing bulwagan ng Pangulong Chen, ngunit isang bihirang master ng pagpipino ng gamot sa mga nakababatang henerasyon. Hindi ba niya inililipat ang pinto sa harap mo? Napangiti ang lahat. Nang makita ni Lu Yutong na hindi naniniwala ang lahat na kayang buhayin ni Yang Xiaotian ang sword wall, sumimangot si Liu Mei, kaya hindi na niya ito pinaliwanag pa. Para naman kay Mu Wanqing, alam lang ng dalawang magkapatid na lalaki at babae ni Mu Jun na si Yang Xiaotian ay inimbitahan ng kanilang ama, at hindi niya alam ang pagkakakilanlan ni Yang Xiaotian, kaya hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Pagkaalis ni Yang Xiaotian, si Fang Jing ay nagsasalita pa rin tungkol sa espada sa bakuran. Sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng sword party ay isang araw. Hindi pa ito dumarating ng tanghali, at maaga pa ang oras. Nang mabilis na tumalikod si Yang Xiaotian sa kanyang palasyo, sa ilalim ng malaking katalinuhan ng silid ng Emperor, mabilis na nalaman ng Supreme Emperor Fang na si Mu Yi ay pumunta sa hindi sinasadyang lambak upang humingi ng gamot. Oh, pumunta ka sa hindi sinasadyang lambak para sa gamot. Matapos marinig, napaungol si Fang Jing, anong uri ng gamot ang alam mo? Hindi ko alam. Umiling si Fang Chong, gayunpaman, kakaiba, pagkatapos niyang bumalik mula sa Valley of Inadvertent, may ilan pang mga tao sa paligid niya. Ano, konting tao pa. Sino yun? Biglang dumating si Fang Jing. Ito ay isang binatilyo, isang medyo may edad na malakas na lalaki, at dalawang matandang lalaki. Mabilis na sinabi ni Fang Zhuang, sa ngayon ay hindi pa nila nahanap. Siya nga pala, ang batang iyon ay tila tinatawag na Yang Gangzi. Nag-alinlangan si Fang Jing, Yang Gangzi. Wanjian Mainland, walang super family name na Yang. Ano ang hitsura ng medyo may edad na malakas na lalaki at dalawang matandang lalaki? Hindi maiwasang magtanong ni Fang Jing. Napakalakas at matangkad ng nasa katanghaliang gulang na malakas na lalaki. Mahigit 2 metro ang taas nito. Dapat ay dalubhasa sa mahika. Tungkol naman sa dalawang matandang iyon, ang isa ay nakadamit ng bulaklak, ang isa ay mapotla, at siya ay napakapayat. Ayon sa iyong mga tauhan, sabihin mo. Nang marinig ni Fang Zong na sinabi ni Fang Zong na ang isang matandang lalaki ay nakadamit ng mga bulaklak, nagulat si Fang Jing, at mabilis na nagtanong, ano ang sinasabi mo? Mayroon bang matandang lalaki na nagsusuot ng bulaklak? Ano ang hitsura ng matanda? Hindi pa nakita ni Fang Chong ang Diyos ng medisina, ngunit nakita ito ni Fang Jing. Madalas niyang pinag-uusapan ang problema ng pagdalisay ng gamot mula sa kasamaan at walang intensyon na pinuhin ito. Ang masamang hindi sinasadya ay palaging nakasuot ng mga bulaklak. Nang makita ang hitsura ng matandang ninuno, nagmamadaling sinabi ni Fang Chong, ang matandang ito, ayon sa taong nasa ilalim ng kanyang mga tauhan, ang kanyang mga mata ay berde. Nang marinig ito ni Fang Jing, nanginginig ang buong katawan niya. Berde, muling sinabi ni Fang Zhuang, nga pala, kakaiba ang hitsura ng kanyang mga tainga, medyo katulad ng mga tainga ng mga orc. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro,
Isang libro. Sa sandaling marinig ito ni Fang Jing, ito ay lubos na nasa sabik, siya talaga. Siya iyon. Naguguluhan si Fang Zong. Ito ay ang Diyos ng Diyos. Tuwang-tuwang sinabi ni Fang Jing, tiyak na hindi sinasadyang matanda. Ano, nagulat din si Fang Chong, Diyos na gamot na hindi sinasadya. Pagkatapos ay sinabi, ito ay imposible. Ang Diyos ng walang limitasyong medisina ay nanirahan sa hindi sinasadyang lambak sa loob ng 10,000 taon. Emperor Capital. Naghihinala rin si Fang Jing, at hindi niya maisip ang dahilan, ngunit sigurado siya na talagang masama ang matanda. Gayun din, ang mga taong nakinig sa mga lalaki ay nagsabi na ang nasa katanghaliang gulang na malalakas na lalaki ay mayroon pa ring dalawang matandang lalaki na ang mga kabataang lalaki na pinangalanang Yang. Mukhang hindi kapanipaniwala si Fang Chong, paanong ang hindi sinasadyang gamot na Diyos ay ang binata na pinangalanang Yang step in. Ano, ang binata na nagngangalang Yang? Nagulat si Fang Jing, imposible ito. Ang kasamaan ay hindi sinasadya, at ang apat na pangunahing mga Diyos ng gamot ng Wanjian Mainland. Paano ito maibibigay sa mga tao, at ito ay isang binatilyo. Ngunit ang taong nasa ilalim ng kanyang mga tauhan ay iniimbestigahan, kaya, sabi ni Fang Zong. Pabalik-balik si Fang Jing, at habang iniisip ko, lalo akong hindi ka panipaniwala. Palagi niyang nararamdaman na ang 21 ni Tianping Tiansheng na ginawa ni Shengda ng Muja ay dapat na nauugnay sa hindi sinasadyang mga Diyos ng gamot. Pumunta ka sa kahoy na bahay. Sa huli, huminto si Fang Jing at malalim na nagsalita. Pumunta ka na. Nagulat si Fang Zong. Pumunta ka na. Tumingin si Fang Jing sa direksyon ng Muja Palace, malalim ang sinabi ng kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ni na Fang Jing, Fang Zong ang isang malaking bilang ng Supreme Emperor's Master upang lumipad patungo sa Muja Palace. Nang makitang ipinanganak si Fang Jing, at pinangunahan ang malaking bilang ng mga master na sumugod sa Muja Palace, nagulat ang mga masters ng nakaraan. Ito ay ang Holy God Emperor. Ang Emperor ng Holy God ay ipinanganak. Ang Holy God Emperor ay humantong sa napakaraming master sa Muja General Palace. Ano ang gagawin nito? Gusto mo bang makipaglaban sa Muja? Imposible, magkaibigan ang Holy God Emperor at Shenmue Sword God. Si Fang Jing ay ang Holy God Emperor sa populasyon. Ang Shenmue Sword God ay ang ninuno ni Muyi na si Mulin. Hindi nagtagal, nalaman din ng mga tao ng Muja ang balita ng Holy God Emperor Zun Fang Jing. Pupunta si Master Teizo sa Muja General Palace. Nagulat ang 7 prinsesa na si Fang Jing. Ano ang pinuntahan ng Panginoong Teizo sa Muja Mansion? At nagdala ako ng napakaraming masters. Nalaman ni na Zhon Shiping, Jingjiu at higit sa 100 tao na pinangunahan ni Lord Shengshen Emperor ang malaking bilang ng mga master mula sa imperial na pamilya patungo sa pangunahing tirahan ng pamilya mo, at lahat sila ay nagtinginan sa isa't isa ng may pagtataka. Si Shengshen Emperor at Shenmue Sword God ay mabuting magkaibigan, at hindi pa nila nabalitaan na may alitan ang dalawa. Imposibleng mag-away ang dalawang pamilya. Ngunit bakit biglang pinangunahan ni Lord Shengshen Emperor ang isang malaking bilang ng mga master na dumating? Bakit? Narito na si Lord Shengshen Emperor. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang isang master. Parang kulog ang boses. Ano, nandito na si Lord Shengshen Emperor. Napakabilis. Bilisan, lumabas at salubungin si Lord Shengshen Emperor. Narinig ni na Zhon Shiping, Jingjiu at iba pa na wala na silang oras para pag-usapan ang tungkol sa mga espada, at nagmadali silang lumabas sa takot. Tumakbo rin si Fang Jing ng mas mabilis kaysa sa iba. Kahit na siya ay isang prinsesa, wala siyang pagkakataong makilala ang maalamat na Teizo. Paano niya palalampasan ang ganoong pagkakataon? Sa pag-aakalang malapit na niyang makilala si Teizo, tuwang-tuwa siya. Nagulat sina Mu Wanqing, Mu Jun, at Lu Yutong, at mabilis din silang lumabas kasama ang lahat para salubungin ang Holy God Emperor. Ang Supreme Empire ay ang unang imperyo ng Wanjian Continent. Bilang pinakamalakas at pinakamatandang ninuno ng unang imperyo ng kontinente ng Wanjian, maiisip ang katayuan ng Holy God Emperor. Bagamat ang Thousand-Wood Sword God na si Mulin ay isa sa nangungunang 10 Sword God sa Wanjian Continent, hindi kalabisan na sabihin na medyo mas mababa siya sa Holy God Emperor. Kung tungkol sa ninuno ng pamilyang Lu, si Lu Jifan, pabayaan, si Lu Jifan ay hindi kahit isa sa nangungunang 10 Diyos ng espada. Walang gaanong tao sa mundo na maihahambing sa Holy God Emperor. Nang magmadaling lumabas sina Fang Jing, Zhon Shiping, Jingjiu at iba pa, sa pinakamalalim na bahagi ng pangunahing mansyon ng pamilya mo, magalang na nag-uulat si Muyi sa ninuno na si Mulin na Nipino niyang Master Yang ang 20 First Level Heaven Grade Replenishing Saint Peels at 3 Second Level Heaven Grade Replenishing Saint Peels sa loob ng 2 araw. Matapos marinig ito, nagulat din si Mulin at hindi niya maisara ang kanyang bibig.
Sigurado ka ba na sa loob ng 2 araw, napainom mo na ang 21 kabigatian ng mga pildores na nagpapanumbalik ng santo sa antas ng langit at 3 mga pildores na nagpapanumbalik ng antas ng langit na may 2 kabigatian? Nagulat si Mulin at labis na nasa sabik. Oo naman. Tuwang-tuwang sinabi rin ni Muyi, maingat kung naobserbahan na ang mga 1 Tribulation Heaven Grade Replenishing St. Fields at 2 Trilation Heaven Grade Replenishing St. Fields ay bagong pino. Talagang totoo. Sa puntong ito, inilabas niya ang 2 Tribulation Heaven Grade Replenishing St. Fields na ibinigay sa kanya ni Yang Xiaotian. Kinuha ito ni Mulin at tiningnan ito. Habang tumitingin siya, lalo siyang nasasabik, at mas naging hindi kapanipaniwala siya. Perpekto. Lahat ay perpekto. Lahat ay bagong pills. Ito ay simpleng walang talo na Diyos. Ang lahat ng makapangyarihang mga Diyos ng gamot sa kontinente ng Wanjian na pinagsama ay hindi maaaring pinuhin ang 21 kabigatian na antas ng langit na nagpapalit ng mga saint na tabletop sa loob ng 2 araw. Ngunit ginawa ito ni Yang Xiaotian ng mag-isa. Nipino pa niya ang 3 pang 2 Tribulation Heaven Grade Replenishing Saint Fields. Kung hindi ito ang Diyos na walang talo, ano ito? Dapat nating subukan ang lahat ng paraan upang makipagkaibigan kay Mr. Yang. Tuwang-tuwang sabi ni Mulin. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Mulin at Muyi ang, Lord Holy Emperor is here. Nagulat ang dalawa. Biglang dumating si Lord Holy Emperor sa pangunahing bahay ng aming pamilya mo. Hindi kaya siya ang dumating para kay Young Master Yang? Nagulat si Muyi. Tumango si Mulin at ngumiti, dapat nahulaan ng matandang Soro na ito na ang 21 kabigatian ng mga pildores para sa Santo Replenishing ay may kaugnayan kay Young Master Yang. Ngumiti siya at sinabi, Tara na, lumabas tayo at salubungin ang matandang Soro na ito. Sa pagsasalita tungkol dito, siya at si Muyi ay lumipad palabas sa himpapawid. Pagkaraan, ang masiglang tawa ni Mulin ay umalangaw mula sa pinakamalalim na bahagi ng pangunahing bahay ng pamilya mo, haha, matandang Fang, hindi ka na bumisita sa mga matandang kaibigan sa loob ng maraming taon, bakit bigla kang gustong bumisita ngayon? Tumingin ang lahat at nakita sina Mulin at Muyi na bumabagsak sa hangin at lumapag sa harap nina Fang Jing, Fang Zong at iba pa. Nagmamadaling pumunta si Muyi kay Fang Jing at sinabing, kilalanin ang emperador. Lumapit din si Fang Zong at sinabing, kilalanin si Senior Chenmo Sword God. Sa oras na ito, tuwang-tuwa ring lumuhad sina Zhang Shiping, Xing Jiu at iba pa, kilalanin ang Emperor, Senior Chenmo Sword God at ang Emperor. Lalong natuwa si Fang Jing at humakbang pasulong at sinabing, nakilala ni Fang Jing ang dakilang ninuno, ama. Ngumiti si Fang Zong kay Fang Jing, siya si Xiao Qi. Sumulyap si Fang Jing kay Fang Jing, tumango, at pagkatapos ay lumingon kay Mulin at ngumiti, matandang mo, hindi mo alam kung bakit ako naparito, tama. Tumawa si Mulin, para ba sa elixir? Namilog ang mga mata ni Fang Jing at ngumiti, oo. Ngumiti si Mulin, Tara, sabay na tayong puntahan si Young Master Yang. Parehong nagulat sina Fang Jing at Fang Zong. May kaugnayan talaga ito sa Young Master Yang na iyon. Tumawa si Fang Jing, okay, let's go, sabay na tayong puntahan si Young Master Yang. Sa puntong ito, naglakad ang dalawa ng magkatabi at naglakad patungo sa palasyo kung saan nakatira si Yang Xiaotian. Nagulat sina Zhang Shiping, Xing Jiu at iba pa. Lord Saint Divine Emperor, dumating ba siya para sa isang Young Master Yang? Teka, tingnan ang forum ng libro. Young Master Yang. Pwede kaya, nagulat lahat sina Zhang Shiping, Xing Jiu at iba pa, na may hindi kapanipaniwalang hitsura sa kanilang mga mukha. Maging si Fang Jing ay naisip ang batang kakakilala pa lang nila. Hindi ba ang batang iyon ay tinawag na Young Master Yang? Imposible ito. Umiling si Fang Jing at hindi pa rin makapaniwala. Ito ay dapat na isang pagkakataon ng mga pangalan, at hindi ito maaaring ang parehong tao. Paano nakarating ang kanyang dakilang ninuno sa pangunahing mansyon ng pamilya mo para sa isang batang lalaki na 17 o 18 taong gulang? At dumating siya kasama ang napakaraming mga Panginoon. Hindi banggitin si Fang Jing ay hindi naniniwala dito, kahit si Mu Wanqing ay hindi naniwala. Nagdududa rin si Lu Yutong. Sumunod din sina Zhang Shiping, Fang Jing, Lu Yutong, Mu Wanqing, Xing Jiu at iba pa sa likod ng mga tao at pumunta sa palasyo kung saan nakatira si Yang Xiaotian. Sa oras na ito, sa palasyo, ipinatawag ni Yang Xiaotian ang higanteng Titan, at ang masamang puso ay tumawag sa harap niya, at pinag-usapan ang sitwasyon ng Nantian Sword God. Gagamitin na sana niya ang kapangyarihan ng kanyang mga tauhan upang hanapin ang kinaroroonan ng Nanda Sword God, at biglang sa labas ng palasyo, ang malakas na tawa ni Mulin ay tumunog, sa Xiemulan, at si Fang Jing ay bumisita kay Yang Gongzi. Nandyan ba si Yang Gongzi? Ang mga Titan ay hindi sinasadya. Dumating ang Chenmu Sword God at ang emperador ng banal na Diyos upang bisitahin ang anak.
Evil wondering, ano ang dalawang matandang lalaki na dumating upang bisitahin ang anak. Mahinang nahulaan niyang Xiaotian ang dalawang tao, tumayo at tumawa, "Tara na, lumabas tayo para salubungin ang mga panauhin." Tapos lumakad kasama yung dalawa. Sa oras na ito, hindi alam ni Huang Quan Ghost King kung saan siya lumabas, at sinundan niya siyang Xiaotian. Sa labas ng gate ng palasyo, inaabangan ito ng lahat. Biglang bumukas ang gate ng palasyo. Isang payat na matandang lalaki na may bulaklak na berde ang lumitaw sa harap ng lahat. Mulin, nakita ni Fang Jing ang hindi sinasadyang Diyos ng gamot na lumabas ng personal, at hindi niya maiwasang matigilan. Nagmamadaling lumapit ang dalawa at nagyakapan, "Nakita ko ang hinalinhan ng Diyos ng Diyos." Ang masamang puso ay ang pinakamatandang Diyos ng gamot sa mainland ng Wanjian. Kasunod ng susunod na Zun Shiping, nagulat si Fang Jing, Mu Wanqing, Xing Jiu, Luo Yutong at iba pa, at tumingin sa payat na matandang nasa harapan niya. Hindi sinasadyang gamot Diyos. Ito ba ay payat na matandang lalaki na isa sa apat na pangunahing Diyos ng medisina? Intersection. Lalo na si Mu Wanqing ay nanginginig sa dalawang kamay. Sa daan, ang matandang sumunod kay Yang Gangzi ay ang hinalinhan ng Diyos ng Diyos. "Diyos ko." At si Xing Jiu ay mas nasasabik, lumuhod, nakita ni Tuo San si Master. Sinulyapan ni Xi Wuxan si Xing Jiu na tuwang-tuwang nakaluhod, at ang kanyang mga mata ay bumagsak kay Mulin at Fang Jing, at malungkot niyang sinabi, "Bakit kayong dalawa ay biglang dumating upang bisitahin ang aking Young Master?" Ang aking Young Master. Parehong nagulat sina Fang Jing at Fang Zong. Wuxan Medicine God, talagang naging subordinate ng Young Master Yang na iyon. Sa oras na ito, lumabas siyang Xiaotian sa palasyo at ngumiti kay Xi Wuxan, "Senyor, binisita nila ako, malamang para sa elixir." Papasukin ang dalawang senior. Pagkatapos ay gumawa ng paraan si Xi Wuxan. Nang lumabas siyang Xiaotian sa palasyo, lumitaw ang figure ni Yang Xiaotian sa harap ng lahat. Sina Zun Shiping, Fang Jing, Xing Jiu at iba pa ay tumingin sa binata na dahan-daang lumabas, at nanlaki ang kanilang mga mata. Nang makita ni Fang Jing si Yang Xiaotian, nagulat din siya at nagulat na sinabi, "Little brother, ikaw ito. Hindi ba ito ang misteryosong batang lalaki na nakilala niya sa pagtatapos ng Years and Stars?" Ang misteryosong batang ito ay si Young Master Yang. Nakilala rin ni Yang Xiaotian si Fang Jing at nakangiting sinabi, "Kaya ikaw pala, Senior. Sandali lang tayong nagkita noong una, ngunit hindi ko inaasahan na makikita kita dito." Tumawa si Fang Jing, "Masasabi ko lang na nakatadhana tayong magkita, nakatadhana na magkita, nakatadhana talaga na magkita." Ikinulong ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamao at nakangiting sinabi kina Fang Jing at Mulin, dalawang nakatatanda, mangyaring pumasok. Nang papasok na sina Fang Jing at Mulin, bigla nilang nakita ang Titan Troll sa likod ni Yang Xiaotian at nabigla ulit, "Titan Troll. Titan Troll." Nang inag muli si Mu Wanqing. Ang malakas na taong ito ay ang demonyo sa mga demonyo, ang Titan Troll ng Diyos ng lahat ng demonyo. Nagbago ang mukha ni na Zun Shiping, Fang Jing, Xing Jiu at ang mga masters ng Imperial Household nang marinig nila na ang nasa harap nila ay ang Titan Troll. Umiling ang Titan Troll at sinabing, "Ano Titan Troll, guard lang ako sa ilalim ng Sect Master ngayon." Isang gwardya sa ilalim ng Sect Master. Nang marinig ito ng lahat, tumingin sila kay Yang Xiaotian na may iba't ibang mga mata. Pagkatapos, inimbitahan ni Yang Xiaotian sina Mulin, Fang Jing, Mu Yi, at Fang Zong na pumasok. Ang iba naman, nasa labas sila ng palasyo, ngunit hindi sila naglakas loob na humakbang papasok sa palasyo. Kasama sina Wuxan Yaoshen at Titan Troll, kahit nabigyan pa sila ng lakas ng loob na pumasok, walang maglalakas loob na pumasok. Ang Titan Troll, ang titulo ng Diablo sa mga demonyo, ay hindi maaaring kunin ng lahat. Hiniling ni Yang Xiaotian ang ilang tao na maupo, at pagkatapos ay hiniling kay Titan Troll na gumawa ng tsaa para sa kanila. Sa sobrang takot ni Muyi at Fang Zong ay nanginig ang kanilang mga kamay na nakahawak sa mga tasa. Maging sina Mulin at Fang Jing ay hindi komportable. Uminom si Mulin ng tsaa at ngumiti kay Yang Xiaotian, "Hindi ko inasahan na nipino ni Yang Master Yang ang 21 kabigatian na grade langit na replenishing na mga banal na table task sa loob ng 2 araw." Si Fang Jing at Fang Zong, na umiinom ng tsaa, ay parehong tumo, at tumingin kay Yang Xiaotian ng may gulat at takot. Ano ang sinabi ng matandang si Mulin ngayon? Ang 21 kapighatiang iyon ba ay nilinis ni Young Master Yang mismo? Bagamat nahulaan nila na ang 21st Tribulation Heaven Grade Revitalizing Holy Pills ay maaaring may kaugnayan kay Yang Xiaotian, hindi nila akalain na si Yang Xiaotian ang mag-isa ang magdadalisay nito. Ang Yellow Spring Ghost King, ang Titan Troll, at ang Heartless Medicine God ay tumingin din kay Yang Xiaotian dahil sa gulat.
Kahit na nakita ng Titan Troll at ng Heartless Medicine God ang paraan ni Yang Xiaotian sa pagpino ng mga tabletas sa Heartless Valley, nabigla pa rin sila nang mabalitaan nila na nilinis ni Yang Xiaotian ang 20 First Tribulation Heaven Grade Revitalizing Holy Pills sa loob ng 2 araw. Hindi pa nakita ng Yellow Spring Ghost King si Yang Xiaotian na nagpurify ng mga tabletas, kaya hindi niya ito kapanipaniwala. Sa oras na ito, naalala niya ang 10 Second Tribulation Heaven Grade Life-Saving Pills na ibinigay sa kanya ni Yang Xiaotian ilang araw na ang nakakaraan. Sa wakas ay naunawaan na niya kung saan nanggaling ang mga tabletas na nagel iligtas buhay ng Sect Master. Sa pagkabigla, sinubukan ni Fang Jing ang lahat ng kanyang makakaya na pigilan ang kanyang napakabilis na tibok ng puso at nagtanong, "Young Master Yang, napino mo ba ang 20 First Tribulation na mga banal na tabletas na nagpapasigla sa antas ng langit sa isang araw?" Isang araw, tumitig sina Mulin, Muyi, ang Yellow Spring Ghost King at iba pa. Tumango si Yang Xiaotian at ngumiti, "Oo, pino ko ito sa kalahating araw." Kalahating araw, Mulin, Muyi, Fang Zong at iba pa ay muling tumawa. Kalahating araw, sabi ni Xi Waxan, pakiramdam niya na tuyo ang kanyang lalamunan. Ang Ghost King ng Huangquan at ang Titan Troll ay bamuka rin ang kanilang mga bibig. Sa nakalipas na 2 araw, nagpino ako ng 20 First Level Heaven Grade Holy Pills, at nag-refine din ng 3 Second Level Heaven Grade Holy Pills. Sinabi ni Yang Xiaotian, gayon din, nagpino ako ng 10 Second Level Heaven Grade Life Pills. Nahulog sa lupa sina Fang Zong at Muyi nang marinig nila ito. Ang mga upuan ni na Fang Jing at Mulin ay nanginginig din ng husto, at hindi alam kung nanginginig ba ang kanilang puwitan o ang lupa. Walang mga pagkakamali sa isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Sa puntong ito, inilabas ni Yang Xiaotian ang 10 Second Tribulation Heaven Grade Life Pills at ibinigay ito sa Yellow Spring Ghost King, "Senyor, hindi pa naghihilom ang mga sugat mo. Inumin mo muna itong 10 Second Tribulation Heaven Grade Life Pills. Kung hindi pa sapat ang mga ito, sabihin mo sa akin." Ininom ng Yellow Spring Ghost King ang 10 life pill nang nanginginig ang mga kamay at yumuko, "Salamat, Sect Master." Sa loob ng 10,000 taon, hindi siya pamatak, ngunit sa sandaling ito ay bigla siyang nakaramdam ng pag-iyak. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanilang Yellow Spring Demon Sect. Napakaswerte ng kanyang Yellow Spring Demon Sect na magkaroon ng ganoong Sect Master. Si Mulin, Fang Jing at iba pa ay tumingin sa mga life pill na nasa kamay ng Yellow Spring Ghost King at nilamon ang mga ito. Ang epekto ng Second Tribulation Heaven Grade Life Pill ay maihahambing sa ordinaryong healing pill. Pero sa harap nila, 10 sila. Ibinigay ito ng Young Master Yang na ito sa kanyang mga subordinate nang hindi kumukurap. Biglang naramdaman ni Mulin at Fang Jing kung gaano kasaya na maging mga subordinate ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito, huminga ng malalim si Fang Jing, tumayo at ikinulong ang kanyang mga kamao kay Yang Xiaotian at sinabing, "Young Master Yang, mayroon akong ilang mga katanungan tungkol sa alchemy na gusto kong itanong sa iyo. Siguro kung maaari akong manatili sa iyong palasyo ng ilang araw." Sa sandaling ito, si Fang Jing, ang banal na emperador, ay talagang kinakabahan at balisa, nakatingin kay Yang Xiaotian ng may pag-asa. Tumayo din si Mulin, pinag-krus ang kanyang mga kamao at maingat na sinabi, "Mayroon din akong ilang katanungan tungkol sa alchemy na gusto kong itanong kay Young Master Yang. Gusto kong manatili sa palasyo ni Young Master Yang ng ilang araw. Sana ay payagan ako ni Young Master Yang." Tumingin si Yang Xiaotian kina Fang Jing at Mulin na naghihintay, at ngumiti, "Paayusin ko ang isang batch ng Second Tribulation Heaven Grade Replenishing Holy Pills at Life Pills sa mga araw na ito. Kayong dalawang senior ay maaaring manood sa gilid." Tuwang-tuwa sina Fang Jing at Mulin nang marinig nila ito, "Salamat, Young Master Yang." Ito ay isang napakabihirang pagkakataon na mapagmasdan ang pagpipino ng ikalawang kapigatian na antas ng langit na nagdaragdag ng mga banal na tabletas mula sa gilid. Gustong magsalita ni Muyi at Fang Zong, at gusto rin nilang manatili at mag-obserba, ngunit hindi sila nang ahas na magsalita. Nang makita ang mga ekspresyon ng dalawa, ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, "Kung may oras ang pinuno ng pamilya mo at ang emperador, maaari din silang manood mula sa gilid." Tuwang-tuwa sina Muyi at Fang Zong, "Kung may oras tayo, may oras tayo." "Salamat, Mr. Yang." Sa oras na ito, sa labas ng palasyo, lahat ay tumingin sa nakasarang pinto at tahimik na naghihintay. Saglit na nag-alinlangan si Fang Jing at hindi napigil ang magtanong kay Lu Yutong, "Sister Yutong, paano mo nakilala si Mr. Yang?" Nang banggitin niya si Mr. Yang, maingat siya, na para bang may binanggit siyang bawal. Napunta ang mga mata ng lahat kay Lu Yutong. Na-curious din sina Zhon Shiping at Xing Jio. Hindi maiwasan ni Lu Yutong na alalahanin ang eksena noong una niyang nakilala si Yang Xiaotian, at sinabing, "Noong una kong nakilala si Mr. Yang, nagsasanay siya ng espada kasama si Lord Nantian Sword God.
Narinig ng lahat na natutunan ni Yang Xiaotian at Nantian Sword God ang swordsmanship. Sino ang Nantian Sword God? Iyon ang nangungunang 30 Sword God sa listahan ng Sword God. Isang teenager, maaari mo bang matutunan ang swordsmanship kasama ang Supreme Sword God? Ano naman kung ganoon? Kinakabahang tanong ni Fang Jing. Patuloy na naalala ni Lu Yutong, noong panahong iyon, sinabi ng Nantian Sword God na ang mataas na swordsmanship ng magkapatid na Yang ay ang unang tao sa buhay ko. Napabuntong hininga ang lahat, ang unang tao sa buhay. Bilang ang Nantian Sword God, ang Sword God, ay nagkomento pa sa sword method ng isang teenager. Kung sila noon, hindi sila maniniwala. Inisip ko pa kung mali si Lu Yutong. Ngunit ngayon ay nabigla ang lahat. Nagpatuloy si Lu Yutong, sinabi din ng Nantian Sword God na hinahangaan ko lang ang 3 tao sa buhay ni Jianlin, at ngayon ang magkapatid na Yang ay ang pang-apat. Pang-apat, bago si Brother Yang, ang Wanjian mainland ay 3. Ngayon, may isa pa. Matagal nang kalmado ang lahat. Sa loob ng mahabang panahon, sinabi ni Fang Jing, dahil dito si Sister Yutong, kaya sa tingin ko ay maa-activate ni Yang Gangzi ang sword wall ni Master Wawang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, umiling si Lu Yutong at sinabing, hindi, natanggap na noon ng aking lolo ang sword spectrum ng Dream of God. May sword chi na naiwan sa Dream of Dreams. Ang aking lolo at Nantian Sword God ay hindi mabuksan. Gayunpaman, itinaas lang ni Yang Gangzi ang kanyang kamay at binuksan ang marka ng espada. Napatingin ang lahat sa mata ng matanda. Ibig mong sabihin, ang sword score ng Ancient God Dream. Gulat na tanong ni Zhon Shiping. Ang Panginoon ng panaginip ng Diyos ay isang hindi magagapi na Diyos ng espada noong sinaunang panahon. Bagamat napakalakas din ni Master Wawang noong sinaunang panahon, ito ay mas masahol pa kaysa sa Lord of the Dream. Oo, ito ang sword score ng Lord of the Dream of God. Sinabi ni Lu Yutong, hindi lamang ang aking lolo at Nantian Sword God ang hindi mabuksan, ang aking lolo ay nag-imbita ng daan-daang mga master at walang sinuman ang magbubukas nito. Kung saan, sinabi niya ang mga pangalan ng daan-daang mga master, na ang bawat isa ay ang prestihiyosong kendo na malakas sa Wanjian mainland. Nanginginig ang lahat. Nagsisi pa nga si Fang Jing. Kung alam niya ito sa mahabang panahon, hindi niya mabilis na i-activate ang sword wall kay Yang Gangzi. Bakit hindi mo sabihin ng mas maaga? Hindi napigil ang sabihin ni Fang Jing kay Lu Yutong. Walang magawa si Lu Yutong, hindi ka naniniwala, huwag mong hayaang sabihin ko. Sa oras na ito, mahigpit si Xingjio. Sa oras na iyon, tinuwanan niya si Yang Gangzi. Kung kilala siya ng kanyang ninuno, hindi niya ito masusundo. Not to mention the ancestor, he was his master, and he had to pick him up. Si Zhon Shiping ay hindi rin mapalagay at nanghihinayang. Sa labas ng hall, lahat ay natahimik. May mga pagsisisi, pananabik, pagkabalisa, pagsamba, pag-usisa. Sa mahabang panahon, biglang bumukas ang pinto ng main hall. Si Fang Zong ang nagbukas ng pinto. Sinulyapan ni Fang Chong ang mga Panginoon ng silid ng emperador at sinabi, bumalik kayong lahat. Kailangan naming hilingin ng matandang ninuno kay Yang Gangzi na tanungin ang gamot sa gamot at manatili rito ng ilang araw. Natigilan ang lahat. Ang kataas-taasang emperador na si Fang Zong at ang emperador ng banal na Diyos ay dapat bang hilingin kay Yang Gangzi na humingi ng pandalisay na gamot? Mali ba sila? Sa oras na ito, lumabas din si Muyi, at sinabi sa Mujashang, bumalik kayong lahat, at kailangan naming hilingin ng aking ninuno kay Yang Gangzi na pagalingin ang gamot. Natigilan ang lahat. Kung mali ang narinig mo ngayon, hindi mo na ito maririnig ngayon. Ang may-ari ng pamilyang Muja at ang Master Chenmu Sword God ay kailangan ding hilingin kay Yang Gangzi na humingi ng refining medicine. Pinuri ni Yang Gangzi Kendao maging si Nantian Sword God. Sobrang nakakatakot na ba ngayon? Kung hindi, bakit mo pa siya hinihiling na tanungin siya? Sinuri ni Fang Chong ang lahat, at ang kanyang mukha ay hindi pa nagagawa. Sa usapin ngayon, walang sinuman sa inyo ang makakalabas. Kung malalaman ko kung sino ang nagsabi nito, hindi ko kayo mapapatawad. Nang inag ang lahat, sinulyapan din ni Muyi ang lahat at uminom, narinig mo ba ang mga salita ng emperador? Ngayon, sino ang maglalakas loob na tumagas, hindi kita pababayaan. Lalo na Yang Gangzi, hindi mo may lalabas ang kalahati ng pangungusap. Lahat ay naglakas loob na mag-alinlangan pa, at lahat sila ay nagpanik. Bilang resulta, yumuko ang mga master ng pamilya mo, ang master ng Imperial Room, at pagkatapos ay umalis. Umalis din sina Zhon Shiping, Fang Jing, Mu Wanqing, Xingjio at iba pa kasama ng lahat. Ilang tao ang umalis sa Shu Yuan at hindi nagsalita ng mahabang panahon. Sabi mo, ang Holy God Emperor at ang Master Chenmu Sword God, anong uri ng refinery ang itatanong kay Yang Gangzi? Sa huli, binasag ni Zhon Shiping ang katahimikan at sinabi. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro,
Isa, 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 isang libro. Ang Emperor ng banal na Diyos at ang Shenmue Sword God ay hindi lamang walang kapantay, ngunit isa ring master ng refineng medicine. Hindi niya naintindihan. Sa taas ng dalawang tao, anong uri ng refinery ang itatanong kay Yang Gongzi? Napailing sina Fang Jing, Mu Wanqing, Xing Jiu at iba pa. Hindi rin nila maintindihan. Pagkaalis ni Fang Jing, Mu Wanqing at iba pa, sa palasyo, pinag-usapan ni Yang Xiaotian ang sitwasyon ng Nantian Sword God. Anak, makasigurado ka, ginamit ko ang lahat ng kapangyarihan ng imperyo para magtanong tungkol sa kinaroroonan ng Nantian Sword God. Sa sandaling nahulog si Yang Xiaotian, mabilis na bumangon si Fang Zong at sinabi. Tapikin lang ang mga suso para magarantya. Napatingin si Fang Jing kay Fang Zong nang may kasiyahan, na labis na nasisiyahan sa reaksyon ni Fang. Sa oras na ito, nagmamadali ring sinabi ni Muyi, uutusan ko ang lahat ng mga ninuno, lahat ng matatanda ng pamilya mo, lahat ng matatanda, ilulunsad ng mga elder ang lahat ng tuwid na sistema, lahat ng mga disipulo ay mga disipulo, at ang balita ng Diyos ng espada ng Nantian. Tumawa ng suntok si Yang Xiaotian, kaya, salamat sa dakilang emperador at ang Panginoon ng pamilyang kahoy. Nagmamadaling sinabi ni na Fang Zong at Muyi, Mr. Yang, masyado kang magalang. Tumangala si Yang Xiaotian sa lagay ng panahon at sinabing, magandang araw ngayon. Kung ganoon, gumawa tayo ng gamot ngayon. Ngayon na, nagulat si Fang Jing. Siyempre, hindi siya makapaghintay na makita kung paano ginawa ni Yang Xiaotian ang pangalawang antas ng langit level na replenishing holy pill. Sa totoo lang, hindi pa rin niya maisip kung paano ginawa ni Yang Xiaotian ang pangalawang antas ng langit level na replenishing holy pill. Ngayon, ngumiti si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay sinabi kay Huangquan Ghost King, Xi Waxen, at Titan Troll, maaari ka ring sumama. Magalang na tumugon si Huangquan Ghost King at ang iba pa sa tuwa. Kaya, sina Yang Xiaotian, Fang Jing, Mulin, Huangquan Ghost King at iba pa ay lumipad palabas ng lungsod at dumating sa isang kaparangan na malayo sa labas ng lungsod. Pagkarating sa labas ng kaparangan, tumayo si Yang Xiaotian. Mulin, Huangquan Ghost King, Fang Zong at iba pa lahat ay pigil ang hininga, hindi kumukurap kahit isang sandali. Lahat sila ay napaka-curious kung paano mapipino ni Yang Xiaotian ang 20 first level heaven grade replenishing Saint Pills, 3 second level heaven grade replenishing Saint Pills at 10 second level heaven grade life pills sa loob ng 2 araw. Si Yang Xiaotian ay naglabas ng daan-daang materyales para sa pagpino sa muling paglalagay ng mga Saint Pills. Ang lahat ng mga materyales ay ordinaryong materyales, walang nakakagulat. Ngunit ang nakapagtataka kay Huangquan Ghost King, Fang Jing at Fang Zong ay hindi kinuha ni Yang Xiaotian ang kaldero. Paano mapadalisay ni Yang Xiaotian ang mga table task nang walang kaldero? Sa gitna ng kanilang mga pagdududa, ganap na pinakawalan ni Yang Xiaotian ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa, at biglang kumulog at kumidlat, at sumabog ang malakas na hangin. 300 milya. Nang makita na ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Yang Xiaotian ay direktang sumasaklaw sa radius na 300 milya, nabigla lahat sina Fang Jing at Huangquan Ghost King. Nang ilabas ni Yang Xiaotian ang kanyang soul power, ang kanyang lakas sa tuktok ng ika-10 antas ng Emperor Realm ay nahayag. Nagulat ang lahat sa lakas ni Yang Xiaotian sa tuktok ng ika-10 antas ng Emperor Realm, at mas nagulat na si Yang Xiaotian, na nasa Emperor Realm, ay nagtataglay ng soul power na nalampasan ang maraming ordinaryong medicine god masters. Si Xi Waxen ay isa sa 4 na dakilang medicine god master sa Wanjian Continent, ngunit hindi sina Mulin at Fang Jing. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ni Mulin at Fang Jing ay maaari lamang masakop ang isang lugar na higit sa 300 milya. Nang nagulat si Mulin, Fang Jing, at Huangquan Ghost King, biglang, ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay nagliyab sa banal na liwanag, kumulog na apoy ay umalangaw, at Thunder Tribulation na banal na apoy ay lumipad palabas. Thunder Tribulation banal na apoy. Ang ika-14 na ranggo ng banal na apoy. Nang makitang nasupil ni Yang Xiaotian ang divine fire ng Thunder Tribulation, maging si Mulin, ang Thousand-Wood Sword God, Fang Jing, ang Holy God Emperor, o Huangquan Ghost King, ang sinaunang Supremo na Diyos, lahat sila ay nagulat. Nahulaan na nila noon na si Yang Xiaotian ay tiyak na nagtataglay ng banal na apoy upang pinuhin ang ikalawang antas ng Heaven Grade na pampalusog na banal na tableta, ngunit hindi pa rin nila inaasahan na si Yang Xiaotian ay magkakaroon ng ika-14 na ranggo na Thunder Tribulation Divine Fire. Noong una, inakala nila na si Yang Xiaotian ay magtataglay ng mababang ranggo na banal na apoy tulad ng Nirvana Divine Fire, at nahulaan nila na ang banal na apoy na taglay ni Yang Xiaotian ay dapat linangin pagkatapos ng kapanganakan. Gayunpaman, ang Thunder Tribulation Divine Fire sa harap nila, napakagandang Divine Flame, paano ito malilinang pagkatapos ng kapanganakan?
Sa oras na ito, ipinatawag ni Yang Xiaotian ang Thousand Buddha Divine Fire at ang Purple Star Divine Fire. Biglang lumitaw ang Thousand Buddha, at ang mga apoy ng bituin ay nag-intertwined. Nilamon ng tatlong banal na apoy ang mundo. Tiningnan ni Huangquan Ghost King, Fang Jing, at Shenmo ang tatlong banal na apoy sa paligid ni Yang Xiaotian, at blanko ang kanilang isipan. Thunder Tribulation, Thousand Buddhas, Purple Star. Bulong ni Huangquan Ghost King sa sarili. Ang tatlong banal na apoy, at ang tatlong banal na apoy na ipinanganak mula sa likas. Nagulat lahat sina Fang Jing, Shenmo, at Fang Zong. Bagamat nakita ni Titan Troll, Xi Waxan, at muli ang tatlong banal na apoy ni Yang Xiaotian sa Waxan Valley, nabigla silang makita silang muli. Pagkatapos, iwinagayway ni Yang Xiaotian ang kanyang mga kamay, at ang apoy ng langit at lupa ay nagtipon na parang tubig, na nagiging isang hanay ng gamot sa itaas ng mga panggamot na materyales. Nang lumipad ang daan-daang mga materyal na panggamot, sa ilalim ng kanyang kontrol, ang tatlong banal na apoy ay nagpabalik-balik sa daan-daang mga materyales na panggamot. Di nagtagal, natunaw ang daan-daang mga panggamot na materyales, at kinokontrol ni Yang Xiaotian ang apoy ng langit at lupa upang mag-condense sa isang kaldero, na sumalo sa tinunaw na likido ng daan-daang mga materyales na panggamot. Nang makita ito, si Huangquan Ghost King, Fang Jing, Shenmo at iba pa ay nagulat lahat. Lahat sila ay hindi umasa na si Yang Xiaotian ay hindi gumamit ng kaldero, ngunit ginamit ang apoy ng langit at lupa upang matuno sa isang kaldero upang pinuhin ang elixir. Hindi nagtagal, napuno ng halimuyak ng elixir ang mundo sa kaldero. Lahat ay nalalasing sa amoy. Pagkatapos, ang mga kulog na ulap ay nagkulog, at ang pangalawang kalamidad na kulog ay bumaba. Hinimok ni Yang Xiaotian ang walang hanggang banal na katawan na isa-isang pasabugan ang pangalawang kalamidad. Walang hanggang divine body. Nang makita ang eternal divine body ni Yang Xiaotian, sa wakas ay naunawaan ni na Fang Jing at Fang Zong kung bakit gustong ipagpalit ni Muyi ang buhangin ng panahon. Ito ay ang eternal divine body, ito talaga ang eternal divine body. Tuwang-tuwa ang Ghost King ng Huangquan nang makita niya ang eternal divine body ni Yang Xiaotian na napuno ng luha ang kanyang mga mata. Siya ay naghahanap para sa walang hanggang banal na katawan sa loob ng maraming taon. Nang sabog ang Second Tribulation Thunder, sa wakas, ginawa ang Second Tribulation Heaven Grade Replenishing Saint Peel. Sa pagtingin sa napakalinaw at kaakit-akit na Second Tribulation Heaven Grade Replenishing Saint Peel sa kamay ni Yang Xiaotian, si Fang Jing, Mulin, Fang Zong at iba pa ay hindi pa rin mapakali sa mahabang panahon. Sa wakas ay alam na nila kung paano pinino ni Yang Xiaotian ang Second Tribulation Heaven Grade Replenishing Saint Peel. Tumingin si Fang Jing kay Yang Xiaotian at tuwang-tuwang sinabi, hindi gumagamit ng kaldero si Yang Master Yang para magpino ng gamot, ginagawa lang nitong mahika ang pagkabulok. Nabuhay ako ng maraming taon, at ngayon ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Shenmu Sword God, si Fang Zong ay tuwang-tuwa ding nag-echo. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabi, nakakuha na rin ako ng kaunting pangunawa. Mahaba pa ang mararating ko sa pagpipino ng medisina. Pagkatapos noon, ipinagpatuloy niyang kontrolin ang tatlong banal na apoy at pinino ang susunod na ikalawang antas ng Heaven Grade na muling paglalagay ng banal na tableta. Pagkatapos magpino ng 10 second level Heaven Grade Replenishing Holy Pills, nagpino siya ng 10 second level Heaven Grade Life Pills. Bumalik si Yang Xiaotian sa kabisera ng Imperial kasama ang lahat. Sa pagbabalik, binigyan ni Yang Xiaotian sina Fang Jing at Fang Zong ng 2 replenishing holy pill at 2 life pill para pasalamatan sila sa pagtulong sa kanya na malaman ang tungkol sa Southern Sky Sword God. Uminom ang 2 ng pills at medyo nambobola. Pagkatapos bumalik sa Imperial Capital, bumalik sina Fang Jing at Fang Zong sa Imperial Palace. Bago umalis, inanyayahan nila si Yang Xiaotian na maupo sa palasyo ng Imperial ng may malaking paggalang at sigasig. Gayunpaman, nais ni Yang Xiaotian na pinuhin ang buhangin ng panahon, kaya tumanggi siya. Bumalik sa pangunahing mansyon ng pamilya mo, umatras si Yang Xiaotian upang pinuhin ang buhangin ng panahon na ipinagpalit ni Muyi kay Fang Zong. Sa pagkakataong ito, nakakuha si Muyi ng maraming oras na buhangin, na dapat ay sapat na para sa kanyang walang hanggang banal na katawan na makalusot. Naka-cross-legged si Yang Xiaotian sa palasyo at pinaandar ang walang hanggang banal na katawan. Ang oras na buhangin na nakabalot sa kanya ay unti-unting isinama sa kanyang katawan at napalitan ng kapangyarihan ng oras. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay sumanib sa kanyang katawan ang bola ng oras na buhangin. Ang liwanag ng oras sa kanyang katawan ay tumaas ng husto, at napuno ng kapangyarihan ng oras ang buong palasyo. Naka-cross-legged siya sa liwanag ng oras, tulad ng Diyos ng oras. Nang tumigil si Yang Xiaotian sa pagsasanay, madilim na. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo.
Nakahinga siya ng maluwag at sinuri ang sitwasyon sa kanyang katawan. Nakita niya na pagkatapos na dalisean ang bola ng Time Sand sa pagkakataong ito, ang kanyang buong katawan mula sa loob hanggang sa labas ay sumailalim sa mga kamanghamanghang pagbabago, at ang kanyang mga panloob na organo ay napuno ng liwanag ng panahon. Hindi lamang ang mga panloob na organo, kundi pati na rin ang kanyang dugo, dantian, meridian, at acupoints. Ito ang eksaktong tanda ng maliit na tagumpay ng walang hanggang banal na katawan. Masaya siyang Xiaotian. Pagkatapos ng maraming paghihirap, sa wakas ay nakamit ng Eternal God Body ang isang maliit na tagumpay. Kapag nakamit ng Eternal God Body ang isang maliit na tagumpay, siya ay magiging tunay na immortal. Dati, ang kanyang puso at mga laman loob ay maaari pa ring pasabugan ng iba, ngunit ngayon, ang kanyang mga panloob na organo ay napuno ng kapangyarihan ng oras, at halos imposible para sa iba na pasabugan ang mga ito. Kahit na siya ay sabog, ang kanyang mga panloob na organo ay maaari pa ring lumaki muli sa ilalim ng paghalay ng kapangyarihan ng oras. Ito ang kamangha-manghang kapangyarihan ng walang hanggang banal na katawan. Bukod dito, sa kanyang Eternal Divine Body, ang kapangyarihan ng oras na kinokontrol niya ay tataas ng husto. Sa oras na iyon, kahit na pumasok siya muli sa dulo ng Time Galaxy, hindi siya matatakot sa hamog ng panahon. Dati, ang kanyang Eternal Divine Body ay hindi maaaring corrode ang innate Divine Iron, ngunit ngayon, kahit na ang innate Divine Iron ay maaaring corroded at assimilated. Nakilala niyang Xiaotian ang kapangyarihan ng Eternal Divine Body, lumipad palabas ng Mo Family Mansion, at lumipad sa timog silangan na lugar ng Imperial Capital. Noon, ang kanyang amo, si Lord Hongfeng, ay may iniwan sa Imperial Capital. Sa mga araw na ito, wala siyang panahon para kunin ito. Ngayong gabi, babawiin niya ang mga bagay na naiwan ng kanyang amo, si Lord Hongfeng. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siyang Xiaotian sa isang malaking mansyon. Ang mansyon na ito ay ang mansyon kung saan nakatira ang kanyang amo, si Lord Hongfeng, noon. Buti na lang ang mansyon ay maliwanag at binabantayan ng husto, at ang mga master ng Tungtian Divine Sect ay nagbabantay sa lahat ng dako. Agad na ginamit niyang Xiaotian ang espasyo para magtago at pumasok sa mansyon. Gayunpaman, nang madaanan niya ang pangunahing bulwagan ng mansyon, bumulaga kay Yang Xiaotian ang boses na nagmumula sa pangunahing bulwagan. Master, hindi pa namin nabuksan ang treasure house na iniwan ni Master Hongfeng. Master, hindi mapigilan niyang Xiaotian na tumigil. Baka si Zhao Rong. Dumating si Zhao Rong sa kabisera ng Imperial. Sinundan niya ang ilaw at tumingin sa main hall, nakita niya ang 5 tao na nakaupo sa main hall. Nakaupo sa gitna ng pangunahing bulwagan ang isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malakas na likod at malakas na baywang, matingkad na mga mata, at bawat galaw ng kanyang mga kamay at paa ay may momentong nasupilan ng langit. Naningkit ang mga mata ni Yang Xiaotian. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay walang alinlangan na si Zhao Rong. Hindi niya inaasahang makikilala niya si Zhao Rong nang dumating siya sa mansyon ng kanyang amo sa pagkakataong ito. Si Zhao Rong ay talagang dumating sa kabisera ng Supreme Empire. Bakit biglang dumating si Zhao Rong sa kabisera ng Supreme Empire? Dumating ba siya para sa sarili niya? Nalaman na niya na nasa pangunahing mansyon siya ngayon ng pamilya mo. Sa isang iglap, maraming ideya ang pumasok sa isip ni Yang Xiaotian. Hindi mahalaga. Sa oras na ito, mahinahong sinabi ni Zhao Rong, na kumpleto na ang aking Destiny Magic, at walang problema sa pagbubukas ng treasure house ni Lord Hongfeng. Pumunta ako dito sa pagkakataong ito para buksan ang treasure house ni Lord Hongfeng. Noong nakaraan, si Lord Hongfeng ay nag-iwan ng isang treasure house sa mansyon na ito, at ang mga bagay dito ay napakahalaga kay Zhao Rong. Kaya, sa sandaling nalinang ang mahika ng tadhana sa pagkakataong ito, sumugod siya. Nagulat si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Paano malalaman ni Zhao Rong ang mahika ng tadhana ng Diyosa ng Tadhana? Ang Diyosa na palasyo ng Diyosa ng Tadhana ay mabubuksan lamang ng walang hanggang banal na katawan ng menor de edad na tagumpay. Bigla niyang naisip ang matanda ng panahon. Nakuha ba ni Zhao Rong ang Destiny Art mula sa Old Man of Time? Nagdilim ang mukha niya. Ang Destiny Art ay kilala bilang isa sa 10 mahusay na sining sa mundo ng martial arts. Nalinang na ni Zhao Rong ang 15 intensyon ng espada. Sa Destiny Art, sino ang magiging kalaban niya sa Kunlun Sword Contest sa loob ng ilang buwan? Southern Heaven Sword God, may balita na ba? Biglang tanong ni Zhao Rong. Nakaupo sa ibaba ni Zhao Rong ang isang matangkad at payat na matandang lalaki. Ang lalaking ito ay ang Wanji Sword God, isa sa 6 na dakilang Diyos ng espada sa ilalim ni Zhao Rong. Siya rin ang pinakamalakas na master sa ilalim ni Zhao Rong at ang ika-11 makapangyarihang pag-iral sa Sword God list. Si Wanji Sword God ay umiling, hindi pa. Pagkatapos ay sinabi niya, gayunpaman, tinusok siya ng Santo King, Shuangkong at iba pa sa puso.
Kahit na hindi siya namatay, hindi siya malayo sa kamatayan. Ano ba? Nagulat at nagalit si Yang Xiaotian nang marinig niya na tinusok ng araw at Moon Saint King, Xuangkong at iba pa ang puso ng Southern Heaven Sword God. WHO. Sa sandaling ito, biglang tumingin si Zhao Rong sa pinagtataguan ni Yang Xiaotian at sinuntok siya. Na-activate ang Destiny Art, at napakalaki ng kapangyarihang wasakin ang mundo. Nang kumilos si Zhao Rong, naramdaman ng lahat ng mandirigma sa buong kabisera ng Imperial ang napakalaking kapangyarihan. Boom! Ang invisible space ni Yang Xiaotian ay pinasabog ng kamao ni Zhao Rong. Sumipol ang kamao ni Zhao Rong at pumutok sa pinakamalalim na bahagi ng kalangitan. Marahas na nayanig ang langit. Sumabog ang kapangyarihan ng kamao, parang kulog sa langit, at tumagal ito ng mahabang panahon. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga sekta at mga ninuno ng pamilya sa kabisera ng Imperial ay nabigla. Maging sina Shenmue Sword God, Titan Troll, at Xi Waxan ay nagulat. Sa harap ng nakakatakot na kapangyarihan ni Zhao Rong, lahat ng tao sa Imperial Capital ay parang langgam. Naramdaman ni Yang Xiaotian ang nakakatakot na lakas ng suntok ni Zhao Rong at nagulat din siya at pinagpawisan siya ng malamig. Ang lakas ni Zhao Rong ay talagang kakaiba sa kanyang buhay. Bagamat isa lang itong suntok, ang lakas ni Zhao Rong ay malamang na higit sa Lord of the Abyss. Pagkatapos maghagis ng suntok ni Zhao Rong, hindi na siya muling umatake. Naguguluhan ang kanyang mga mata, at sinulyapan niya ang lugar kung saan nakatago si Yang Xiaotian. Matapos iwasan ni Yang Xiaotian ang suntok ng kalaban, hindi siya tumigil at mabilis na lumipad patungo sa treasure house na iniwan ng kanyang amo. Dumating si Zhao Rong sa Imperial Capital para sa treasure house ng kanyang amo, na nangangahulugang ang treasure house ng kanyang amo ay may isang bagay na apurahang kailangan niya, kung hindi ay hindi darating ng personal ang kabilang partido. Sa makatuwid, kailangan niyang ilipat ang lahat ng mga bagay sa treasure house ng kanyang amo bago ang kabilang partido. Mabilis na nahanap ni Yang Xiaotian ang pinto ng treasure house sa pamamagitan ng mga note na iniwan ng kanyang amo. Ang pinto ng treasure house ay gawa sa God of Time Iron. Ang God of Time Iron ay isang bagay ng Star River of Time. Ito ay napakabihirang, ngunit mayroon din itong kapangyarihan ng oras. Kung wala kang Eternal Divine Body o Divine Art of Destiny, hindi ka talaga makakalapit. No wonder hindi ito mabuksan ng mga masters ng Tungtian Divine Sect. Hindi nagatubili si Yang Xiaotian, at mabilis na lumapit sa pintuan ng God Iron, hinimok ang kapangyarihan ng Eternal Divine Body, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa pinto. Ang lakas ng oras ay lumundag sa pintuan. Ang gate ay nagniningning sa liwanag ng oras. Maya-maya, dahan-daang bumukas ang gate. Kung ang Eternal Divine Body ni Yang Xiaotian ay hindi pa nakumpleto, aabuti ng kahit isang araw para mabuksan ang gate ng Time Divine Iron, ngunit ngayon, natapos na niya ang Eternal Divine Body, at madali niyang binuksan ang gate. Hindi malaki ang kaban. Malamang ay ilang daang metro kwadrado lamang iyon. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa treasury, agad na naramdaman ni Yang Xiaotian ang isang pamilyar na hininga. Ano ito? Tumingin siya sa isang sulok ng treasury. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Nakita ko ang Destiny Divine Stone na nagpapalabas ng aura ng Hanyuan na nakalagay doon. Ito pala ang Hanyuan Destiny Divine Stone. At mayroong kasing daming 8. Tuwang-tuwa si Yang Xiaotian. Ngayon, dala na niya ang 12 Hanyuan Destinies, at kailangan niya ang Destiny Divine Stone para pagsamasamahin ang Divine Sea at Heaven and Earth at dalhin ang ika-13 Hanyuan Destiny. Hindi niya inaasahan na ang treasury na iniwan ng kanyang amo ay magkakaroon ng Destiny Divine Stones, at mayroong 8 Hanyuan Destiny Divine Stones. Bagamat naguguluhan siya kung paano nagkaroon ng Hanyuan Destiny Divine Stone sa kanyang amo, sa sandaling ito, wala siyang oras para pag-usapan ang mga tanong na ito. Sa sandaling makita niya ang Hanyuan Destiny Divine Stone, sumugod siya sa Hanyuan Destiny Divine Stone sa halos pinakamabilis na bilis. Pagkatapos ay inilagay niya ang lahat ng Hanyuan Destiny Divine Stone sa Medicine Cauldron. Ngayon, malabo niyang naiintindihan kung bakit nagmamadali si Zhao Rong na kunin ang mga bagay mula sa treasure house ng kanyang amo. Mukhang dumating din si Zhao Rong para sa Hanyuan Destiny Divine Stone sa treasure house. Nag-practice siya ng Destiny Magic, at kung mayroon siyang Hanyuan Destiny Divine Stone, maaari siyang mabilis na umunlad. Pagkatapos, kinuha ni Yang Xiaotian ang lahat ng iba pang mga libro at elixir sa treasure house, at direktang umalis sa mansyon nang hindi nananatili. Sa sandaling umalis si Yang Xiaotian, dumating si Zhao Rong sa tarangkahan ng Kabangyaman. Gayunpaman, nang dumating siya sa tarangkahan ng Kabangyaman, natigilan siya sa walang laman na Kabangyaman, at pagkatapos ay umakyat sa langit ang kanyang hangarin na pumatay, nananag sa buong kabisera ng Imperial. Harangan ang buong kabisera ng Imperial.
Hilahin mo ang lalaking ito para sa akin. Umalangaw-ngaw ang malamig na boses ni Zhao Rong sa kabisera ng Imperial. Nag-alinlangan si Wan Jie Sword God at sinabing, Guro, ito ang Supreme Imperial Capital, hindi ba medyo masama? Kung ito ang mga imperial na kabisera ng ibang mga imperyo, haharangan sana nila ito, ngunit ang kataas-taasang imperyo ay ang unang imperyo, at ang lakas nito ay hindi mas mahina kaysa sa Tungtian Divine Religion. Supreme Imperial Capital, ano? Malamig pa rin ang boses ni Zhao Rong, Wanjian Continent, sino ang naglakas loob na pigilan ako, Zhao Rong, patayin mo. Kontinente ng Wanjian, na nang-ahas na pigilan ako, Zhao Rong, pumatay. Si Wan Jie Sword God ay hindi nang-ahas na magsalita pa sa sandaling ito, at hindi nagtagal, hindi mabilang na mga master ng Tungtian Divine Religion ang bumuhos sa mansion. Sa oras na ito, bumalik siyang Xiaotian sa Mu Family Mansion at nagsimulang umatras upang pinuhin ang Hanyuan Destiny Divine Stone. Nang pinuhin niya ang lahat ng 8 Hanyuan Destiny Divine Stones at lumabas ng palasyo, nalaman niya na hinarang ni Zhao Rong ang Imperial Capital at nagkaroon ng conflict sa Supreme Empire. Gayunpaman, sa Supreme Imperial Capital, hindi lang ang Supreme Imperial Chamber, kundi pati na rin ang Medicine Palace, pamilya mo at iba pang superpowers, kaya sa wakas ay inalis ni Zhao Rong ang blockade. Nasaan si Zhao Rong? Tanong niyang Xiaotian sa Titan Troll. Umalis na si Zhao Rong. Sinabi ng Titan Troll, siya nga pala, Sect Master, may balita tungkol sa Sword God of the South Sky. Siya ay tinugis ng Araw at Moon Saint King ng Tungtian Divine Sect, ang Hanging Sword God, at ang mga master ng Avicii Demon Sect. Siya ay tumakas na ngayon sa Blackwater Empire. Gayunpaman, ang Sword God of the South Sky ay malubhang nasugatan at natatakot ako na hindi siya makahawak ng matagal. Kahit na sumugod kami sa pinakamabilis na bilis, natatakot ako na hindi namin mailigtas ang Sword God ng South Sky. Ang pakikinig sa Titan Giant ay nagsabi na ang Nantian Sword God ay napakasama, at natakot siya na hindi niya masuportahan ang sandaling sumugod sila. Lumubog ang mukha niyang Xiaotian, kung hindi ka makakasabay, kailangan mong abutin. Hindi mo ito iligtas at iligtas. Naramdaman ng Titan Giant ang pagpatay na intensyon niyang Xiaotian, nanginginig sa kanyang puso, nang may paggalang, oo, ang may-ari ng pinto. Kaagad, nagbitiw sa pamilya mo sina Yang Xiaotian at Huangquan Ghost King. Alam ng Shenmue Sword God na ililigtas niyang Xiaotian ang Diyos ng Nanshanjian, at agad na nagsabi, Yang Gangzi, kailangan mo ba akong bumaril? Kung kinakailangan, naka-standby ang ating pamilyang kahoy. Ang aming pamilyang kahoy ay anumang oras. Sinabi ni Yang Xiaotian na may suntok, salamat sa mga nauna sa iyo, ngunit sa ngayon, hindi niya kailangan ang mga nauna sa kanya upang gumawa ng isang shot. Kapag nakipag-usap si Kunlun gamit ang espada, kailangan niyang tulungan ang mga nauna. Ang lakas ni Zhao Rong ay malakas, at mayroong hindi mabilang na lakas ng kanyang kamahalan. Ang Sword War ni Kunlun ay talagang ang pinakamahirap na labanan sa kasaysayan ni Yang Xiaotian. Sa makatuwid, sa panahong iyon, kailangan pa rin niya ang tulong ng Muja o kahit na pamilyang Fang. Tinapik lang ni Chen Mujan ang kanyang dibdib at sinabing, anak, makatitiyak ka, nagsasalita si Kunlun gamit ang espada, tutulungan ko ang anak. Mabuti, sa ilalim ng Gang Shenmue Sword God Gang, humiwalay siyang Xiaotian at ang iba pa. Pagkatapos umalis sa kabisera ng emperador, ginamit niyang Xiaotian ang banal na espiritu upang himukin ang kalaliman na spacecraft kasama ang lahat ng mga Spirit Stone at sumugod sa Heishui Empire. Bukod dito, gumamit siya ng 2 sagradong espiritong bato upang magmaneho ng sabay. Ito ang pinakamabilis na bilis ng Abyss spacecraft. Kahit na gumamit siya ng 3 o kahit 4 na sagradong bato ng espiritu, ang bilis ay hindi magiging mas mabilis. Ang Abyss spacecraft ay pinunit ang kawalan at binomba ang mabibigat na alon ng ulap. Mabilis ang bilis, na mas mabilis na kaysa sa marami sa nangungunang 10 Diyos. Ngunit mabagal pa rin siyang Xiaotian, dahan-dahan. Tumayo siya sa unahan ng spacecraft, at biglang sinabi kay Huangquan Ghost King, Senyor, gaano katagal ka nang hindi pumatay? Ang pariralang Yang Xiaotian ang gumising sa napakalaking pagpatay sa Ghost King ni Huangquan sa loob ng maraming taon. Biglang, ang kanyang Hellsmium na pagpatay na intensyon ay parang isang malaking alon sa mga huling araw, nilalamon ang langit at lupa, at ang paligid ng spacecraft ay madilim, tulad ng pagbagsak ng masamang impyerno. Matagal na, ang boses ng Ghost King ni Huangquan ay kasing lamig, sa buhay na ito, sisirain ko ang mga Diyos ng may-ari. Pagkatay, tanggalin ang lahat ng mga kalaban bilang kalaban. Kahit na narinig ng demonyo ng Titan DV Demon ang Ghost King ni Huangquan, nanginginig din siya. Ang mga malalakas sa 4 na pangunahing gamot ng Wanjian Mainland ay hindi makakatulong kundi igalaw ang kanilang mga yapak, sa takot na maging masyadong malapit sa Huangquan Ghost King. Sa mga araw na ito,
ang Ghost King ni Huang Quan ay nabuhay ng malalim, at halos wala na itong makikita. Sila ay umaatras at sumusugat, ngunit sa tuwing sila ay lilito, ginagawa nila ang mga Titans at ang masasamang hindi kas-iya siyang tao na kinakabahan. Sa pagharap sa Huang Quan Ghost King, ang dalawa ay laging may pakiramdam na nahaharap sa kalaliman na kamatayan. Paano ka nasaktan? Nag-aalalang tanong niyang Xiaotian. Ang may-ari ay pinigilan. Ito ay halos kasing ganda nito. Walang problema sa Supreme Sword God. Sabi ni Huang Quan Ghost King Gang. Nagulat ang mga Titan at ang masamang puso. Dahil ang sinabi lang ni Huang Quan Ghost King ay ang Supreme Sword God. Hindi ordinaryong mga Diyos ng espada. Tanging ang pagkakaroon ng unang 30 sa listahan ng Sword God ang pinakamataas na Sword God. Hindi nagulat si Yang Xiaotian nang marinig niya ang mga salita. Hindi alam ng mga Titan ang pagkakakilanlan ng Ghost King ni Huang Quan. Alam niya. Gayunpaman, kahit na mayroong sinaunang higanteng halimaw ng Huang Quan Ghost King, nararamdaman pa rin niyang Xiaotian na ang kanyang lakas ay masyadong mahina. Sa kapangyarihan sa paligid niya nag-iisa, kahit na ang pamilyang Mo at ang pamilyang Fang, ang pamilyang Mo ay maaaring hindi makalaban para makuha si Zhao Rong at ang kanyang kamahalan. Ang kanyang kamahalan Zhao Rong ay hindi lamang ang ika-6 na Diyos ng espada. Bilang karagdagan sa 6 na pangunahing Diyos ng espada at araw at buwan, mayroon ding napakalakas na ninuno ng Zhangmen. Kamakailan, pinalawak ni Zhao Rong ang kanyang lakas at umaakit sa maraming ninuno ng maraming ninuno at pamilya. Nag-recruit pa ito ng maraming matandang halimaw. Ang matandang lakas ng halimaw na ito ay hindi mas mahina kaysa sa ilang pinakamataas na Diyos ng espada. Nang naisip niyang Xiaotian kung paano patuloy na palakasin ang lakas sa paligid niya, biglang sinabi ni Huang Quan Ghost King, ang may-ari, ang lumang pagyanig ay talagang katulad ko, at hindi pa ito namamatay. Ano? Narinig ito niyang Xiaotian at nagulat siya. Alam niya na ang lumang pag-iling sa bibig ng Huang Quan Ghost King ay tumutukoy sa pag-alog ng makalangit na Sword God. Inalog ang Sky Sword God, ang unang Sword God ng Kangshan Mainland. At si Huang Quan Ghost King ang dalawang pinakamakapangyarihang manlalaro sa Huang Quan Magic Gate. Ngayon, sinabi pa ni Huang Quan Ghost King na hindi siya patay. Ang Ghost King ni Huang Quan ay palaging may ekspresyon ng tonanibik na walang ekspresyon, ang matandang pagyanig ay hindi patay, ngunit malubhang nasugatan ng kabilang partido, at pagkatapos ay tinatakan ito sa Templo ng Tadhana. Ang Templo ng Tadhana, nagulat si Yang Xiaotian. Oo, ang Templo ng Tadhana. Tumanggo si Huang Quan, gayunpaman, para masira ang selyo at mailigtas ang luma, kailangan mong gamitin ang oras ng panahon ng walang hanggang Diyos. Ito ang dahilan kung bakit siya ay naghahanap ng mga walang hanggang Diyos sa loob ng maraming taon. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Talagang nagulat si Yang Xiaotian. Hindi ko inaasahan na ang mahiwagang pinto ni Huang Quan ay hindi patay, ngunit nabuklod sa templo ng Tadhana. Napaungol siya, gayunpaman, makalipas ang 10 taon, magbubukas muli ang Destiny Shendao at ang Temple of Destiny. Siya ay isang walang hanggang Diyos, at hindi niya iligtas ang makalangit na Diyos ng espada. Ngayon, hindi na siya makapasok sa templo ng Tadhana. Sinabi ni Huang Quan Ghost King, kung may kapalaran, maaari mong buksan ang Tadhana ng Tadhana at pumasok sa templo ng Tadhana. Tadhana, nadapa si Yang Xiaotian. Oo, Tadhana. Ang Ghost King ni Huang Quan ay tumango. Hanggat ang anak ay naglilinang sa Tadhana, maaari siyang pumasok sa templo ng Tadhana anumang oras. Kumislap ang mga mata ni Yang Xiaotian. Upang linangin ang Tadhana, mahahanap mo lamang ang matanda sa mga taon. Dahil si Zhao Rong ang magkakaroon ng kapalaran, dapat nasa kamay niya ang matanda. Kilala mo ba ang mga nauna? Naiintindihan mo ba ni Lao Tai ang Tungtian God? Let me talk to me, sabi ni Yang Xiaotian. Ang kasamaan at ang mga higanteng Titan ay dapat makipag-usap kay Yang Xiaotian ng isa-isa kahit nakilala nila ang kanilang sarili. Nang sabihin ng Titan Giant na mayroong isang higanteng piitan sa Tungtian Divine Education, at maraming walang katulad na mga master ang nakakulong, gumalaw si Yang Xiaotian sa kanyang puso at nagtanong, Giant Dungeon. Oo, ang higanteng piitan na ito ay tinatawag na isang desperado na piitan. Sa isang higanteng isla na hindi kalayuan sa punong tanggapan ng Tungtian Divine Education, ang buong isla ay ang desperadong piitan. Nang sabihin ito ng mga higanteng Titan, naging iba ang kanyang mukha, single sa isla, maraming sinaunang tao sa Tungtian God. Imposible talaga ang manirahan sa desperadong isla, at imposibleng walang makapasok sa Nestor Island. Imposibleng magligtas ng mga tao. Kumislap ang mga mata ni Yang Xiaotian. Palagi niyang nararamdaman na nakakulong ang matanda sa isla. Ang matanda ay hindi pa ipinanganak sa loob ng 100,000 taon.
Ito ay hindi isang nakatagong mundo, ngunit siya ay nakakulong sa isla. Sa makatuwid, nang matapos ang Nantian Sword God, gusto niyang pumasok sa isla. Sa bilis ng Abyss spacecraft, inabot ng 2 araw para sumugod sa Blackwater Empire. Sa makatuwid, sa nakalipas na 2 araw, si Yang Xiaotian ay hindi nagpabeya, at patuloy na niyakap ang paglilinang ng Tiandidan upang mapahusay ang kanyang tunay na dagat. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay dumating ang Heishui Empire. Sa oras na ito, mabilis na lumipad pasulong ang hilaga ng Heishui Empire, ang mga walang ingat na bundok, at ang Diyos ng Espada ng Nantian na si Jianlinzing. Gayunpaman, ilang araw na ang nakalipas, ang kanyang dibdib ay tinusok ng araw at buwan, at ang mga suspendido na mga Diyos ng Espada, at ang araw na ito ay patuloy na hinahabol at pinapatay, na naging sanhi ng kanyang bilis na maging mas mabagal at mas mabagal. Nang maglaon, ang Sacred King of the Sun and the Moon, ang Sword God, ang Xinghe Sword God, ang ninuno ng Ashan Demon Ancestral Demon King, ang Tibetan Buddha na may-ari ng Tibetan Buddha, at isang Masters. Ang mga hari ng araw at buwan ay tumingin sa naguguluhan na Diyos ng Espada ng Nantian, at malamig na ngumiti, Nantian, hindi ka makakatakas, ibigay ang mga bagay, kaya, ibigay mo ang mga bagay, iniiwan kita ng isang buong katawan. Ang tinig ng araw at buwan, tulad ng tunog ng anteng-anteng ng multo, ay patuloy na ipinapasok sa mga tainga ng Diyos ng Espada ng Nantian na si Jianlin. Nagkaroon ng kalituhan sa harap ng Nantian Sword God. Papalapit ng papalapit ang distansya ng araw at buwan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakatingin sa Diyos ng Espada ng Nantian sa hindi kalayuan, kumaway ang araw at ang hari ng buwan. Biglang, libu-libong mga espada ay parang bahaghari, tulad ng isang numero na tumatama sa likod ng Nantian Sword God. Ang Nantian Sword God ay binomba at lumipad sa tuktok ng bundok sa harapan. Ang nagmamadaling pagkabigla, ang mga bato ay tumalsik. Ang hari ng araw at buwan at iba pa ay bumuhos na parang tubig, pinalibutan ng Nantian Sword God. Sa pagtingin sa dugo ng buong katawan, ang nakakahiyang Nantian Sword God, ang araw at ang buwan na pantas ay umiling, sa kasamaang palad, ang pinakamataas na Diyos ng Espada, ay ililibing dito ngayon. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay walang malasakit, ngunit walang hitsura. Sinulyapan ni Nantian Jianshen ang daan-daang master sa kanyang harapan, ngunit ngumiti sa langit. Tinitigan niya ang araw at ang buwan, at ang kanyang mga mata ay malamig, araw at buwan, patay na ako ngayon, at gusto kong ilibing. Ang araw at ang hari ng buwan ay tumawa, at ang kanyang mga mata ay hinamak, papatayin mo lang ako ng ganito ngayon. Ngayon ay natatakot ka na hindi mo kayang pumatay ng manok. Ngumiti ang mga tao sa paligid. Nang tumawa ang lahat, biglang, tinamaan ito ng Diyos ng Espada ng Nantian, at isang sword chi na malapit na sa sukdulan ay agad na sumalakay sa sagradong hari ng araw at buwan. Sa sandaling nagulat ang araw at ang buwan, umiwas sila sa gulat. Si Rao ay napakalamig, at ang lalamunan ay malamig, at isang malinaw na marka ng espada ang lumitaw sa leeg. Nagulat at nagalit ang hari ng araw at buwan. Hindi niya inaasahan na ang Diyos ng Espada ni Nantian ay naubos na, at mayroon siyang ganoong kapangyarihan sa pag-atake. Hinawakan niya ang dugo sa kanyang leeg, lumubog ang kanyang mukha, at galit niyang sinabi, binigyan niya ako ng bangkay. Hatiin ang espada. Para sa isang master ng Kendo, ito ay isang napakalupit na paraan ng pagpatay. Biglang lumabas sa espada ang sinuspinde na Diyos ng Espada, ang Diyos ng Espada ni Xinghe, ang malaking demonyong hari ng ilong, ang mga master ng Tibetan Buddha. Ang suspendidong Sword God, Xinghe Sword God, at iba pa ay napakalakas. Sabay-sabay na binaril ang daan-daang masters, at hindi ito kayang tanggapin ng Diyos ng Espadang Nantian na malubhang nasugatan. Sa pagtingin sa labis na pagkawasak ng espada na Bamaha, ang mga mata ng Diyos ng Espada ng Nantian ay malamig. Kahit na namatay siya, kailangan niyang hilahin ang ilang tao pabalik. Nang ipapakita na niya ang kanyang huling pinakamalakas na espada, biglang, ang layo mula sa malayo, ang distansya ay nagmula sa langit. Ang tunog ng nakakakilabot na gas. Nakita ng lahat na ang espada ay gamulong, at ang daan-daang milyong multo ay nalunod sa mundo. Lumipas ang sword gas, at dumating ang kadiliman, at ang mundo ay parang pagpasok sa mundo ng masasamang multo. Aba, halos isang pag-iisip, ang horror sword chi na iyon ay binombo sa harap ng lahat, ang suspendido na sword god, ang daan-daang masters ng Xinghe Sword God Swords, lahat ng mga espada ng Sword of the Sword ay binombo ng sword chi na ito. Ang panginginig ng lupa, ang lamig lang ang nararamdaman ng lahat. Nagulat si Haring Araw at Buwan at iba pa sa nakita. Nakita ko lang ang lupa at hindi ko alam kung kailan, at may karagdagang espada. Ang tibak na ito ay madilim, na nagpapalapot sa kaluluwa ng daan-daang milyong masasamang espiritu. Sumipol, natakot ang lahat at pagkatapos ay umatras.
Gamit ang isang espada, sumabog ang sword gas ng daan-daang masters ng mga suspendidong sword gods. Malakas ang espadang ito. Gusto mong ipakita ang katakutan ng taong ito ng espada. Ang hari ng araw at buwan at iba pa ay nagulat sa nakita, at nakita ang langit sa di kalayuan, at ilang tao ang dumating sa himpapawid. Headed, isang teenager na nakasuot ng blue shirt. Sa likod ng binatilyo, sumunod ang isang medyo may edad na malakas na lalaki at dalawang payat na matandang lalaki. Ang mga Titans. Nakilala ng Ada Devil ang mga Titan sa likod ni Yang Xiaotian sa isang iglap. Maraming tao ang nagbago ng mukha nang marinig nila ang mga Titans. Pagkatapos ng lahat, ang pangalan ng mga Titan ay ang pangalan, kahit na ito ay isang suspendido na Diyos ng Espada, ang Xinghe Sword God ay isang higanteng Titan, at ang kanyang mukha ay bahagyang nagbago. Tinitigan ng hari ng araw at buwan si Yang Xiaotian, ang ninuno ni Huang Quan. Ano, ninuno Huang Quan? Ang Destiny God Tree ay nasa teenager na ito. Biglang, lahat ng nasa eksena ay nahulog kay Yang Xiaotian, at ito ay mainit. Nang makita ng Nandian Sword God ang pagdating ni Yang Xiaotian, pagkatapos ng aksidente, hindi niya maiwasang matuwa. Nang si Yang Xiaotian ay tagapagmana mula sa ninuno ni Huang Quan, hindi niya maiwasang mabigla. Ang mga kapatid ng Yang ay mga inapo ng ninuno ni Huang Quan. Sa isang kisap mata, ilang tao sa Yang Xiaotian ang lumapit sa lahat. Ang magkapatid na si Yang ang orihinal na nakarating sa mga makalangit na Diyos, at ang mga kapatid ng Yang ay mga inapo ng ninuno ni Huang Quan. Tumingin si Nantian Sword God kay Yang Xiaotian at tuwang-tuwa siyang tumawa. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang buong katawan na dugo, at ang Nantian Sword God na maaari pa ring tumawa. Hindi niya napigil ang umiling at ngumiti. Humigop siya ng 6 na langit at dumadagandong na tubig para lunukan ang Diyos ng Espada ng Nantian, Kuya Jian, gamutin mo muna ang pinsala. Sa pagsasalita nito, lumiko at panuurin ang hari ng araw at buwan at iba pa, sila, bigyan mo ako upang pumatay. Napakalamig ng boses ni Yang Xiaotian. Ang hari ng araw at buwan ay tumawa na parang biro, anak, hindi ka maliit. Pagkatapos ay tinitigan si Yang Xiaotian, hinahanap ka namin kahit saan. Panipi. Mukhang hindi lang mga puno ng Destiny God ang mayroon ka, kundi maraming 6 na langit na nagnanakaw ng tubig. Ang Hanging Sword God, Xinghe Sword God at iba pa ay lahat ay nakalok kay Yang Xiaotian. Ikaw ba ay Senior Waxen Medicine God? Sa oras na ito, tumingin si Saitegarbo Buddha kay Exi Waxen sa likod ni Yang Xiaotian at biglang sinabi. Ano, Waxen Medicine God? Nagulat ang lahat nang marinig nila ito, at ang kanilang mga mata ay nahulog kay Exi Waxen. Magulo ang buhok ni Exi Waxen, at natatakpan ng kanyang buhok ang halos buong mukha niya. Tumingin siya kay Saitegarbo Buddha at ngumiti, ikaw si Saitegarbo Buddha Sect Shaolin, tama ba? Agad na yumuko si Saitegarbo Buddha at magalang na sinabi, ito ay ang Junior, Saitegarbo Buddha Sect Shaolin na kilala ang Senior Waxen Medicine God. 10,000 taon na ang nakalilipas, pumasok siya sa Waxen Valley para humingi ng gamot, kaya nakilala niya si Exi Waxen. Tumingin si Exi Waxen kay Saitegarbo Buddha, para sa kapakanan ng iyong Panginoon, kung tumabi ka ngayon, maaaring maligtas ng anak ko ang iyong buhay. Anak ko, si Saitegarbo Buddha at ang lahat ay tumingin kay Yang Xiaotian sa gulat. Sino si Exi Waxen? Ang 4 na dakilang Diyos ng medisina ng Wanjian Continent. Talagang sumali siya sa inapo ni Huang Quan Patriarch. Kaya, ang Titan Troll, ang diablo ng lahat ng mga demonyo, ay sumali rin sa inapo ni Huang Quan Patriarch. Bakit? Dahil lang sa may 2 Divine Golden Elixir ang kabilang partido at 3 magkahalong tadhana. Sino ang isa pang matandang lalaki? Ang Sun and Moon Saint King ay may malungkot na mukha, ikinulong ang kanyang mga kamao kay Exi Waxen, at sinabing, Senior Waxen, bakit kailangan mong maging kaaway ng ating tungtian Divine Sect para sa inapo ng Huang Quan Patriarch na ito? Kung Otris ka ngayon, ang ating tungtian Divine Sect ay tiyak na magpapasalamat sa iyo. Si Exi Waxen ay isa sa 4 na dakilang Diyos ng medisina, na iginagalang at sinasamba ng hindi mabilang na mga master ng medisina sa Wanjian Continent. Kung hindi naman kailangan, ayaw ni Sun and Moon Saint King na maging kaaway niya. Sa oras na ito, tumabi si Huang Quan Ghost King at hinayla ang one-way sword sa lupa. Sinulyapan niyang Xiaotian ang Sun and Moon Saint King at iba pa, at nakitang hindi pa umaatres si Saitegarbo Buddha, at malamig na sinabi, patayin silang lahat. Sa puntong ito, lumipad palabas sa kanyang katawan ang 12 magkahalong tadhana. Nang lumipad ang 12 Hanyuan Destiny, yumanig ang mundo. Pagguho ng lupa at tsunami.
Walang dagat sa loob ng 100,000 milya, ngunit narinig ng lahat sa pinangyarihan ang tunog ng tsunami. Ang 12 Hanyuan Destiny, bawat isa ay 12,960 milya, ay nagtaas sa siyam na langit at tinakpan ang kalangitan. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng Hanyuan ay nakaapekto sa mundo. Sa harap ng nakakatakot na kapangyarihang Hanyuan na ito, maging ang Araw at Moon Saint King, ang Hanging Sword God, at ang Galaxy Sword God, na pawang walang katulad na mga malalakas, ay hindi maiwasang malagutan ng hininga. Napatingin ang lahat sa 12 Hanyuan Destiny na ganap na tumakip sa kalangitan sa takot. 12 Hanyuan Destiny. Anong klaseng halimaw ito? Talagang nilinang niya ang 12 Hanyuan Destiny. Umakyat siya sa tuktok ng Destiny Mountain. Anak ba talaga siya ng tadhana? Maging ito ay ang Avicii Demon King, ang Saitigarba Buddha, o ang iba pang mga ninuno na naroroon, lahat sila ay nabigla. Sa Temple of Destiny, inactivate niyang Xiaotian ang Monument of Time at hinimok ang 3 Hanyuan Destinies, na ikinagulat ng mundo, at ngayon, ito ay naging 12 Hanyuan Destinies. Natakot din ang Araw at Moon Saint King. Hindi lang ang Sun and Moon Saint King, kundi si Exi Waxen at maging ang Yellow Spring Ghost King ay natakot. Sa itaas ng langit, ang Hanyuan Destiny. Ito ang Hanyuan Destiny. Ang pinuno ng aking Yellow Spring Demon Sect ay nilinang ang 12 Hanyuan Destiny. Ang Yellow Spring Ghost King ay tumangala sa langit at tuwang-tuwa na umungal, tumatawa ng mabangis, at ang kanyang buhok ay nasabog. Pagkatapos, lumipad palabas ang 2 Divine Golden Peel ni Yang Xiaotian. Ang 2 malalaking Divine Golden Peel, tulad ng mga gintong araw, ay nakatayo sa kalangitan, nagniningning sa mundo sa ilalim ng 12 Hanyuan Destinies, at tinakpan ang mundo ng gintong kaluwalhatian. 2 banal na gininto ang table toss. Halos mabulunan ang Yellow Spring Ghost King, na orihinal na umuungal sa tuwa. Nanginginig ang kanyang buong katawan, at pagkatapos ay namula ang kanyang mukha sa Pononibik, ang Sect Master ay hindi magagapi. Pagpalain ng Diyos ang ating Yellow Spring Demon Sect, ang mga ninuno ay may mga mata. Nang biglang namula ang mukha ng Yellow Spring Ghost King, isa-isang tinawag niyang Xiaotian ang 2 Supreme King Martial Spirit. Biglang nagdilim at dumating ang yelo sa mundo. Walang katapusang madilim na kapangyarihan ang gamulong sa mundo. Ang itim na pagong na martial spirit na parang isang kontinente at ang dark golden flame dragon na parang isang sinaunang panahong bundok ay nakapulupot sa kalangitan. Pagkatapos, nakita ng lahat na lumitaw ang 2 gintong pulang halos sa itim na pagong at sa dark golden flame dragon. Nang lumitaw ang golden red soul ring, ang mga figure ng Lord of the Abyss at ng Deep Sea Demon Kun ay bumungad, at ang kapangyarihan ng 2 milyong taong soul beast ay sumasakop sa mundo. Ang mga master na orihinal na nasuffocate ng kapangyarihan ng 12 pinaghalong primordial na tadhana ay parang mga patay na dahon sa bagyo, nanginginig at malapit ng lumipad sa ilalim ng epekto ng kapangyarihan ng 2 milyong taong kaluluwang hayop. 2 milyong taong kaluluwang hayop. Nagulat si Sun and Moon Saint King, Hanging Sword God, Galaxy Sword God at iba pa. Ang ilan sa mga ninuno ng Avicii Demon Sect ay natakot na halos lumuhad sila. Nagulat din si Exi Waxen. Ang Yellow Spring Ghost King, na orihinal na nasa sabik na tawagan ang ninuno na si Kang Tian ay may mga mata, sa wakas ay nabulunan. Nagulat siya sa mga figure ng 2 milyong taong kaluluwang hayop. Ito, 12 pinaghalong primordial fates, 2 divine golden elixir, 2 supreme king martial spirit, 2 milyong taong soul ring. Hindi magagapi, hindi sapat ang invincible para ilarawan ang ganoong lineup. Sa oras na ito, lumitaw ang Kang Shen Sword sa kaliwang kamay ni Yang Xiaotian. Ito ang Kang Shen Sword. Paanong ang Kang Shen Sword ay nasa kamay ng inapo ng ninuno ng Yellow Spring? Siya ang master ng Kang Shen Continent. Napatingin ang lahat sa Kang Shen Sword na nasa kamay ni Yang Xiaotian at nagulat sila. Ang inapo ng ninuno ng Yellow Spring na lagi nilang inaakala ay ang tunay na Panginoon ng Kang Shen Continent. Maging ito ay ang Araw at Moon Saint King, ang Hanging Sword God, o ang Galaxy Sword God, lahat sila ay may masamang premonition sa oras na ito. Ang inapo ni Huang Quan Patriarch, na nag-aalok ng bounty kamakailan, ay talagang ang Panginoon ng Kang Shen Continent. Nang ang lahat ay nagulat sa Kang Shen Sword sa kamay ni Yang Xiaotian at nagulat na si Yang Xiaotian ay ang Panginoon ng Kang Shen Continent, biglang lumitaw ang Tung Tian Sword sa kanang kamay ni Yang Xiaotian. Tung Tian Sword. Nakita ng Sun and Moon Saint King, ang Hanging Sword God, at ng Galaxy Sword God ang Tung Tian Sword sa kamay ni Yang Xiaotian, at ang kanilang mga mukha ay biglang nagbago. Huminga ng malamig na hangin ang Avicii Demon King at ang Saitigarba Buddha. Ang binata sa kanyang harapan ay ang inapo pala ng Panginoon ng Hongfeng. Ang inapo ni Huang Quan Patriarch ay hindi lamang ang Panginoon ng kontinente ng Kangshen, kundi ang inapo rin ng Panginoon ng Hongfeng. Ang inapo ng Panginoon ng Hongfeng.
Kung gayon, hindi ba ito ang pinuno ng Tungtian sect? Ang Avicii Demon King, ang Saitigarba Buddha at iba pa ay tumingin sa araw at Moon Saint King nang hindi sinasadya, at lahat ay tumingin kakaiba. Damn it, ang Tungtian sect ay talagang nag-alok ng bounty para sa kanilang pinuno ng Tungtian sect. Ano ito? Ito ay kapana-panabik. Ang mga ninuno ng Tungtian sect sa likod ng araw at Moon Saint King ay mas nanginginig. Ang gusto nilang patayin ay ang bagong pinuno ng kanilang Tungtian sect. Huminga ng malalim ang Sun and Moon Saint King, ang kanyang mga mata ay mabangis, at nanginginig na boses ay nagsabi, ang kanyang Tungtian sword ay peke. Siya ay inapo lamang ni Huang Quan Patriarch, patayin siya. Patayin mo siya. Walang pagkakamali. Ang araw at Moon Saint King ay umungal, si Leader Zhao Rong ang tunay na pinuno ng ating Tungtian sect. Nagulat ang lahat ng mga ninuno ng Tungtian sect. Patayin. Ang hindi gumawa ng aksyon ay ituring na mga traidor ng Tungtian sect at papatayin. Ang araw at Moon Saint King ay umungal, at una niyang itinaas ang kanyang espada upang patayin siyang Xiaotian. Ang Hanging Sword God at ang Galaxy Sword God ay nag-alinlangan, at itinaas din ang kanilang mga espada para salakayin siyang Xiaotian. Ang iba pang mga ninuno ng Tungtian sect ay nag-alinlangan, at sa wakas ay inatake siyang Xiaotian. Nang makita ito, kumislap siyang Xiaotian at tumakbo patungo sa mga ninuno ng Tungtian sect na may hawak na Kangshen Sword at Tungtian Sword. Papatayin ng mga espada ang buong paligid. Kalungkutan ni Kang Shen. Sa ilalim ng kapangyarihan ng 12 pinaghalong tadhana, 2,000,000 taong singsing ng kaluluwa, at 2 banal na gintong elixir. Ang Kang Shen Sword ay gumawa ng ungol na umalangaw sa buong mundo. Ang Tungtian Sword ay tumusok gamit ang isang espada, at ang enerhiya ng espada ay bumaril sa lahat ng direksyon. Sa isang iglap, ang 4 na ninuno ng Tungtian Divine Sect ay nakaramdam ng lamig sa kanilang lalamunan at nawalan ng malay. Ang mga ulo ng 4 na ninuno ng Tungtian Divine Sect ay lumipad at gumulong sa lupa. Nanlaki ang kanilang mga mata, at hindi nila maisip hanggang sa kanilang kamatayan na sila, isang Diyos, ay mamamatay sa kamay ng isang emperador. Parehong natigilan ng mga master ng Avicii Demon Sect at Saitigarba Buddhist. Ang mga Diyos, kahit saang imperyo o super sekta sila naruroon, ay walang kapantay na mga malalakas na pumipigil sa lahat ng partido. Hindi kalabisan na sabihin na ang bagyong nabuo sa pamamagitan ng hininga ng isang malakas na Diyos ay maaari pang pumatay ng isang emperador. Ngunit ngayon, ang isang emperador ay talagang pumatay ng isang Diyos. Isang marangal na Diyos ang pinatay ng isang emperador. At ang 4 na dakilang Diyos ay pinatay ng isang emperador sa parehong oras. Labag ba ito sa kalooban ng langit? Isang matandang ninuno ang natakot. Bagamat ang 4 ay nasa unang antas ng banal na espiritu, siyang Xiaotian, sa antas ng dakilang emperador, ay pumatay ng isang banal na espiritu. Kung kumalat ang balita, siguradong magugulat ito sa mundo. Buzz! Biglang, isang matalim na enerhiya ng espada ang umatake sa likod niyang Xiaotian. Ito ay ang Sun and Moon Sword of the Sun at Moon Saint King. Nang ang Sun at Moon Sword ay tutusukan na siyang Xiaotian, biglang kumislap ang liwanag ng espada, at isang enerhiya ng espada ang pumutol sa enerhiya ng Sun at Moon Sword sa mas mabilis na bilis, at pagkatapos ay pinutol ang lalamunan ng Araw at Moon Saint King. Ang Araw at Moon Saint King ay matigas na nakatayo doon, nakatingin sa Yellow Spring Ghost King na biglang lumitaw sa kanyang harapan na hindi makapaniwala. Ikaw, Huang, Yellow Spring. Nang inag ang kanyang lalamunan, ngunit hindi niya natapos ang kanyang mga salita at natamba.